Sa gitna ng madugong pulang aura, inilarawan na may isang mandirigmang nakatayo na ang mga mata ay kumikislap na parang mula sa impyerno. Hawak niya ng mahigpit ang espada at handa siyang pumatay habang nagliliparan ang maiinit na spark sa paligid niya. Sinasabing unti-unting nagliyab ang enerhiya sa kanyang mga kamao, lumilikha ng nakakatakot na tunog na parang hudyat ng pagsisimula ng pag-atake. Isinabi na bigla siyang sumugod ng napakabilis, dahilan para mamangha ang mga tao sa paligid. Habang tumatakbo, naglabas pa siya ng mainit na hininga mula sa kanyang bibig. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang atake, may isang lalaking malamig ang mukha at may hawak na pamaypay na hamarang sa kanyang daraanan. Binanggit na tinanong pa raw nito nang may pang-aasar kung ano ang balak ng mandirigma, at idinagdag pang isa lang itong huwad na nagpapanggap na kagalang-galang na nakatatanda. Dahil dito, sinabi na mas lalo pang nag-apoy ang galit ng mandirigma. Sinugod daw niya ang batang iskolar at nil-8 pa ito, na para bang isa lang itong maliit na mananaliksik na walang alam. Pero sa isang iglap, nagkalat ang dugo sa paligid. Ang mandirigma raw ay biglang naputol ang galaw at napabagsak, matapos pigilan ang kanyang pag-atake ng mabilis na kilos ng mga sundalong nasa tabi ng batang iskolar. Nagtapos ang paglalarawan sa pagbagsak ng malaking katawan ng mandirigma sa lupa, balot ng dugo. Habang nakatayo ang batang iskolar sa ibabaw niya, inilarawan na wala itong kahit anong emosyon sa mukha, at kumakalat ang amoy ng dugo sa paligid. Di nagtagal, sinabi na tila nagsimulang umiyak ang langit. Bumuhos ang malakas na ulan para hugasan ang nagkalat na dugo, at unti-unting nawawala ang mabahong amoy habang umaalis ang binata sa battlefield. Idinagdag na ang batang ito ay hindi ordinaryong iskolar, kundi isang taong ipinanganak na may heavenly military body, isang napakadalang na biyaya na nagpapahusay sa kanyang 5 pandaman ng lampas sa normal. Binanggit na ang ganitong talento ay lumilitaw lamang isang beses sa loob ng 100 taon at lumalampas sa loika ng pangkaraniwang tao. Kapag gusto niyang tumingin, kaya raw nitong tunawin ang ulap ng ulan at makita ang bawat detalye ng isang malayong palasyo. Habang naglalakad sa ulan, kaya rin niyang madetect ang isang patak ng tubig na nahuhulog, na may sukdulang katumpakan. Sa likuran niya, may 2 bantay na nag-uusap ng may pang-aasar. Tinatawag daw siya ng mga ito bilang, malas na iskolar, na pag-alagala sa Murem Alliance, at sabi pa nila, puro gulo lang ang dala nito imbes na bigyan sila ng pahinga. Isa sa mga bantay ang nagreklamo na palagi raw ginugulo ng iskolar ang kanilang pahinga at pagkain dahil sa mga kilos nito. Tinawag naman siya ng kasama niyang nang-aasar, at tinanong kung sa tingin niya ay naririnig sila ng iskolar. Sagot ng unang bantay na sobrang lakas ng ulan at imposibleng may makarinig sa kanila, kaya mas mabuti raw na umalis na sila. Ngunit ang totoo, sinabi na malinaw niya itong naririnig. Kayang-kaya niyang madinig ang anumang tunog kahit sa malalayong distansya, kahit pa sa gitna ng ingay ng malakas na ulan. Sa lahat ng kakaibang kakayahan niya, inilarawan na ang kanyang insight ang pinaka-nakakatakot. Bumalik sa isip niya ang panahon nang pumasa siya sa civil service exam sa edad na 19. Akala niya noon, mas matalino lang siya kaysa sa iba. Ngunit matapos siyang sumali sa inspection office ng Murem Alliance at mausisa ang mga lumang talaan, doon niya nalaman ang totoo, na taglay niya ang heavenly military body. Ipinaliwanag na kaya niyang maunawaan ang mga sekreto ng mga combat manual sa isang tingin lang, at madali niya itong namamaster ng walang kahirap-hirap. Dahil dito, naging arrogant siya sa kanyang lakas at hindi natatakot kanino man. Pero, nang makaharap niya ang tunay na mundo ng Jiangho, pawn ng mga dalubhasang mandirigma at mga halimaw, napabalik siya sa realidad. Mabilis niyang naintindihan na ang taong may ganitong talento ay magiging pantirya ng lahat. At dahil mas gusto niya ang mga libro kaysa sa martial arts, mas lalo niyang naramdaman na hindi siya dapat umasa sa lakas na iyon ng basta-basta. Dahil sa lahat ng natuklasan niya, napagdesisyonan niyang itago ang tunay niyang kakayahan at kung ano pa ang maaari niyang maging. Maging ang sariling kinabukasan at landas na tatahakin niya ay hindi na rin niya alam sa ngayon. Habang naglalakad, naramdaman niya ang kakaibang pananabik at pangungulila sa kanyang ina. Sa araw na ito, inilarawan na nakatayo siya sa loob ng isang napakagarang palasyo. Ang katahimikan ay naputol nang may isang tinig na nagtanong kung siya ba ang iskolar na si Qian, dahil ipinatawag daw siya ng pinuno ng Namgang clan. Lumabas si Namgang Hak, ang pinuno ng Angkan,
na may mahigpit at seryosong anyo, at napalilibutan ng bughaw na aura. Siya raw ang taong binigyan ng mundo ng nakakatakot na titulo, isa sa Three Swords of Heaven. Tumayo ito sa harapan niya na may nag-aapoy na bughaw na enerhiya, pinupuno ang buong bulwagan ng Sindek at Karangyan. Ramdam ni Qian ang matinding tensyon, na para bang diretsyong tumitingin ang pinuno sa kaluluwa niya at iniisa-isa ang lahat ng lihim na itinatago niya. Nagtanong siya sa sarili kung bakit ang isang taong kasing dakila nito ay magkakaroon ng interes sa katulad niya. Sinimulan ni Namgang-hak ang kanyang sinabi ng diretsahan, walang paligoy-ligoy at walang anumang pambungad. Dahil dito, nagtanong si Qian sa isip niya, na may mukha ng puno ng kaba at bigat, kung nadiskubre na ba ng pinuno ang totoo tungkol sa kanyang pisikal na katauhan. Pero agad na iniwasan ng pinuno ang usaping iyon, at nagbigay ng kakaibang pahayag. Hiniling niya, sa matalas na tono, na, gawing tao, ni Qian ang kanyang bunsong anak, isang malinaw na patama sa masamang ugali at pag-uugali ng naturang anak. Nabigla si Qian sa lantad at prangkang pakiusap na iyon. Sinubukan niyang sabihin na naimbestigahan na niya ang kaso, ngunit agad siyang pinutol ng pinuno. Ipinaliwanag ni Namgang-hak na narinig niya ang tungkol sa lalim ng pag-unawa at talas ng pananaw ni Qian mula mismo sa Inspection Commander, pati na ang dating nagawa niyang pag-ayos at paghubog sa isa sa kilalang pasaway sa buong alliance. Sinubukan ni Qian na ipaliwanag na ang nangyari kay Young Master Pang Xuan ay isang malaking hindi pagkakaintindihan lamang, ngunit hindi pinansin ni Namgang-hak ang paliwanag. Sa halip, direkta nitong tinamaan ang kahinaan ni Qian, ang kaalaman niyang iniwan nito ang landas sa Imperial Palace upang mag-ipon ng pera para ipagamot ang kanyang ina. Pagkatapos noon, inilahad ng pinuno ang isang nakakaakit na alok, samahan daw siya ni Qian, at ipapagamot niya ang sakit ng kanyang ina. Nagbago ang anyo ni Qian, na puno ito ng bigat at lungkot, dahil alam niyang ang karamdaman ng kanyang ina ay hindi simpleng sakit na madaling maayos. Nagpatuloy si Namgang-hak ng buong kumpiyansa, at sinabi na dalhin niya ang kanyang ina sa kanilang clan upang personal na gamutin ng Divine Physician. Nabigla si Qian nang marinig ang pangalang Divine Physician, at ang katotohanang may taong ganoon kataas ang antas sa lugar na iyon. Samantala, ngumiti ang pinuno na parang may inaasahang sagot. Itinakda niya ang nag-iisang kondisyon, gawin ni Qian na kumilos ng parang totoong tao ang kanyang bunsong anak. Kapalit nito, nangangako siyang ipadala si Qian kahit saan niya gusto matapos ang misyon, maging sa Hanlim Academy o sa Imperial Palace. Mabilis na naglaro ang mga kalkulasyon sa isipan ni Qian, isang matagumpay na kinabukasan, at paggaling ng kanyang ina mula sa pinakamagaling na manggagamot. Unti-unting nabuo ang matatag at nakakatakot na determinasyon sa kanyang mga mata habang tinatanggap niya ang misyon. Nangako siyang gagawin niyang tao, ang anak, kahit gaano pa kalala ang kasamaan nito. Pagkatapos nito, lumipat ang tagpo sa ibang lugar. Isang padalos-dalos na binata ang pasiga na nagmumura, habang binubuhusan ang isang maid ng tubig. Galit na galit niya itong sinisigawan dahil nagdala lamang ito ng mangkok ng tubig. Sa halip na basang tuwalya na hinihingi niya, nagalit ang binata at nagpakita ng sobrang reaksyon. Itinaas pa niya ang kamay na parang sasaktan ang maid, habang nagrereklamo na nawalan siya ng focus dahil dito bago ang kanyang duelo. Tinawag pa niya itong basura. Sa sandaling iyon, pumasok si Qian sa silid ng tahimik, at bahagyang naputol ang galit ng binata. Pagkakita sa kanya, agad siyang pinagtawanan ng batang lalaki. Sinabi nitong halata raw sa itsura ni Qian na siya ang bagong writing teacher. Kinumpirma ni Qian ang hinala ng binata, kaya nagtanong ito ng may pagkabored kung bakit palagi siyang pinapadala ng kanyang ama ng mga ganitong trivial na scholar. Ngumiti siya ng may pang-aasar, at tinawag si Qian na bastos at walang kwenta. Ngumiti naman si Qian ng may bahid na provokasyon, at ipinaabot ang sinabi ng patriarka tungkol sa anak nito, na kulang siya sa kaalaman at marami ang kapintasan. Dahil dito, sumiklab ang galit ng binata. Pinagsabog niya ang mesa gamit ang kanyang kamao, at sumigaw sa harap ni Qian. Tahimik na pinanood ni Qian ang pagsabog ng galit, napansin niyang hindi itinatago ng binata ang emosyon at madaling mag-init ang ulo. Sa malamig na tono, napansin niyang tila naakit ang atensyon ng binata. Habang nanginginig ang maid sa takot sa background, unti-unting hamupa ang galit ng binata.
Namangha siya sa tapang at lakas ng loob ni Qian, isang bagay na bihira niyang maranasan. Lumapit siya ng may matalim na tingin, at inamin na wala pang nakatitapang na makipagsalita sa kanya dati. Ipinahayag ng binata na wala pang nakakausap sa kanya ng ganoong paraan, kahit si Namgang Mobak. Dahil dito, nagmungkahi siya ng isang pastahan. Kung hindi tumakbo si Qian bago matapos ang araw, kikilalanin niya ito bilang kanyang master at guro. Tinanggap ni Qian ang hamon agad-agad. Pero hindi siya kontento sa salita lang. Matapang niyang sinabi na dapat may konkretong patunay, dahil madaling nakakalimot ang mga tao sa mga pangako. Napatingin si Young Master Mobak sa kanya, halatang nagulat at nabad trip, at tinatawag ang kahilingan na kontrata bilang sobra at o para sa ganitong bagay. Tinawag pa niya si Qian na masyadong metikuloso at obsessed na iskolar. Sa huli, pumayag din si Mobak at nagbiro pang handa siyang gumawa ng 10 kontrata kung gugustuhin ni Qian, hindi niya alam ang bigat ng ginagawa niya. Para sa kanya, nakakaaliw ang sitwasyon. Ngumiti ng tuso si Qian, at nagpasya sa isip niya na asarin pa ng kaunti ang binata upang lumabas ang tunay nitong ugali. Nagmungkahi siya na magdagdag pa ng ilang pastahan sa kontrata upang mas tumindi ang tensyon. Buong siglang pumayag si Mobak, iniisip na pareho sila ng trip at mahilig si Qian sa kompetisyon. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang sarili niyang malupit na kondisyon, nagniningning ang kanyang mga mata sa pagkabaliw. Sinabi niyang hindi niya kailangan ng pera, ngunit kung siya ang manalo, dapat maghanda si Qian na mabuhay bilang kanyang alipin sa loob ng 1 buong taon. Ipinakita ni Qian na para sa kanya, ang kondisyon ay napakabata, ngunit pumayag siya, dahil nakakita siya ng kaunting aliw dito. Iniabot niya kay Mobak ang nakasulat na kontrata. Sa malinaw na tono, pinuri ni Mobak ang kanyang sulat, at pagkatapos ay inutusan siyang sumunod upang turuan siya mismo ng leksyon. Umalis si Mobak sa silid habang nagbubunyi ng sabik at baliw na tawa, nangako na ituturo niya sa iskolar ang kalupitan ng realidad. Tahimik na pinanood ni Qian ang pag-alis nito, habang sinusuri ang personalidad ng batang master. Inilarawan niya ito bilang mabilis magalit, tunay na nasisiyahan sa mga bagay, at kumikilos ng bukas ang puso, parang mga bata sa masisikip na pamilihan ng lungsod. Napansin niya na kumikislap ang mga mata ni Mobak, na para bang bata pa rin, nang makita ang isang noodle shop, at nakalimutan nito ang kanyang dangal. Kasabay nito, iniisip ni Qian kung paano ayusin ang masamang ugali ng bastos na batang ito, na tinutukoy niya kay Mobak. Habang naglalakad, napansin ni Mobak ang isang malaking mandirigma na may matinding hitsura. Ngumiti siya ng may pang-aasar at sinamantala ang pagkakataon, bigla niya itong sinampal sa likod. Sumigaw ang mandirigma ng galit, tinatanong kung sino ang nang-ahas gawin iyon. Nagkunwaring inosente at naguguluhan si Mobak sa harap ng galit na mandirigma, at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng sigaw na iyon. Sa isang tusong galaw, itinuturo ni Mobak ang kanyang hinlalaki kay Qian na nakatayo sa likuran niya, sinasabi sa mandirigma na tanungin ito tungkol sa dahilan, na para bang ipinaparatang niya ang kanyang guro sa laban. Sa isip ni Mobak, tinawanan niya si Qian, tinatawag siyang isang iskolar na puro libro lang ang alam, sabik na makita ang takot sa mukha nito kapag naharap sa realidad. Dahil dito, hinarap ng mandirigma si Qian ng may matalim na tingin, at tinanong siya ng direkta kung siya ba ang tagasunod ng batang master, at hiniling ang paliwanag. Tahimik na pinanood ni Qian ang sitwasyon gamit ang matalim at malamig na pagsusuri. Napansin niyang hindi pa hinahawi ng mandirigma ang kanyang espada kahit insultuhan siya, at na hindi siya kabilang sa masasamang grupo. Isa rin itong dayuhan sa lugar, dahil nang ahas itong magsalita ng bastos kay Mobak, isang perpektong target para sa ligtas na labanan. Ngunit biglang umatras si Qian at lumapit, at buong paggalang na yumuko sa mandirigma. Nag-alok siya ng magalang na paghingi ng paumanhin sa ngalan ng batang master, na ikinagulat ng lahat. Napansin ni Qian ang 3 kulay ng palamuting tassel na nakatali sa hawakan ng espada ng mandirigma. Ngumiti siya at sinabi, "Kayo ay isang mandirigma mula sa Songwei sect." Namangha ang mandirigma na alam ng estranghero ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpatuloy si Qian ng may buong kumpiyansa. Sinabi niya, "Siyempre alam ko, dahil nagtatrabaho ako sa Merm Alliance Inspection Office." Ginamit ni Qian ang impormasyon upang maipit ang mandirigma.
Ipinaalala niya ang isang lumang insidente kung saan ang pinuno ng sekta ng mandirigma ay nakagawa ng matinding pinsala at kinailangang magbayad ng danyos. Tinuro niya na ito ay confidential na impormasyon na alam lamang ng iilang tao. Bumulong si Qian sa tenga ng mandirigma na siya mismo ang humawak ng kasong iyon. Sa puntong iyon, na lamang may nakatayo sa harap niya, ang sinasabing baliw na iskolar na narinig niya noon. Bigla nagbago ang ugali ng mandirigma. Nagsimulang humingi siya ng paumanhin at labis na pinagpawisan sa harap ni Investigator Qian. Samantala, tahimik na tumawa si Qian sa sarili, iniisip kong napakalawak na pala ng kumalat ng kanyang palayaw. Natatangay si Mobek sa likuran, hindi maintindihan kung bakit yumuko ang malakas na mandirigma at natakot sa isang ordinaryong iskolar. Biglang umalis sina Qian at Mobek sa lugar, habang kumakawi si Qian sa mandirigma bilang pamamaalam. Habang si Mobek ay naglalagablab sa galit sa kabaligtarang nangyari. Sinabi ni Qian sa mandirigma na siya raw ang sinampal ni Mobek sa likod upang maipasok siya sa gulo. Nakaramdam ang mandirigma ng awa para kay Mobek, dahil napasama siya sa ganitong guro. Ngunit napansin ni Mobek ang mga tingin ng awa mula sa mandirigma, na lalong nagpapalala sa kanyang pagkabaliw. Nagtaka siya kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa, at kasabay nito, lalo siyang nagalit. Kumikislap ang mga mata ni Qian na may demonyong ningning. Sa kanyang lihim na isip, iniisip niya na simula na ngayon, magiging mas kapanapanabak ang mga pangyayari. Biglang hininto ni Mobek si Qian at tinanong ng may pagka-urgent at galit, ano ba ang sinasabi mo sa mandirigmang iyon? Ngumiti si Qian na parang inosente at hindi nagsalita. Sinabi lang niya na nag-alok siya ng magalang na paghingi ng paumanhin. Tumingin si Mobek kay Qian ng may matinding galit. Nalaman niya na ang iskolar na ito ay hindi ordinaryo, at sa kanyang isip, napagdesisyonan niyang wasakin ang kayabangan nito ng tuluyan, dahil tunay na nagsimulang kumapuot sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Mobek ang side profile ni Qian, napansin niyang taglay nito ang tunay na marangal na aura, na lubos na naiiba sa kanya. Habang naglalakad, napansin ni Mobek ang isang lalaki na kumakain ng noodles. Ngumiti siya ng may pang-aasar at biglang sumigaw sa lalaki, sinasabing lumayo sa daan. Pagkatapos, buong puwersa niyang sinipa ang mangkok ng noodles gamit ang paa, sabay banggit na siya ay anak ng Namgang family. Lumipad ang bull sa hangin, na ikinagulat ng lahat ng naruroon. Tahimik na pinanood ni Qian ang sitwasyon, malamig ang tingin, iniisip kung ano ang dahilan ng padalos-dalos na kilos ni Mobek. Nalaglag sa sahig ang pagkain, nagdulot ng kaguluhan sa paligid. Nakatayo si Mobek ng mayabang sa gitna ng gulo, habang bulong-bulong ang mga tao sa paligid sa takot. Tumingin siya kay Qian ng may pang-aasar, at sa kanyang isip, nagpasya siyang babayaran ni Qian ang kaparusahan sa pamamagitan ng pagbabayad ng pinsalang nagawa niya. Lakad-lakad siya ng may kumpiyansa at sinabi sa lahat na ang iskolar na nakatayo rito ang magpapaliwanag sa nangyari. Sa isip, tinuwanan ni Mobek ang sitwasyon, iniisip na hindi kayang bayaran ni Qian ang pinsala. Hinawakan ni Mobek ang kwelyo ni Qian at bumulong ng may hamon, sinasabing gamitin niya ang kanyang tusong dila upang ayusin ang gulo. Kalmong sumagot si Qian na tutuperin niya ang nais ni Mobek, kung iyon ang gusto nito. Lumapit si Qian habang pinagmamasdan siya ni Mobek ng may pagdududa. Sa paligid, ang mga miyembro ng gang na kumokontrol sa pamilihan ay bulong-bulong. Ramdam ni Qian ang mga hostile na tingin na nakatuon sa kanya. Itinaas niya ang kamay at hinarap ang mga tindero sa kalsada, nag-anunsyo ng biglaang desisyon tungkol sa noodle stall. Sinabi niya na mula ngayon, lahat ng protection fees sa kalsada ay babaguhin, at itinuro niya si Mobek bilang responsable. Ipinahayag ni Qian na ang pamamahala ng mga bayad na ito ay mapapasailalim sa personal na pangangasiwa ng anak ng Namgang clan mismo. Namangha si Mobek sa sinabi ni Qian, habang si Qian naman ay ngumiti ng tuso. Sa loob ng sarili, ayaw tanggapin ni Mobek ang ideya na pamahalaan ang maruming kalsadang iyon. Sinubukan niyang tutulan ang paggamit ng pangalan ng kanyang angkan, ngunit nauutol siya sa galit. Biglang pumasok ang mga miyembro ng Dosek Gang, sumigaw na sila ang may karapatang mangolekta ng bayad, at nagbanta kay Qian sa paglabag nito sa kanilang limitasyon. Intervene ni Qian ang sitwasyon, pinuna ang kanilang maling pamamahala,
At ipinaliwanag sa lahat na personal na paparusahan ng batang master ang mga ito sa ngalan ng kanilang clan dahil sa patuloy na pananakot at pang-aabuso. Naiwan si Mobek na litong-lito. Ginamit ni Qian ang pagkakataon upang bamulong kay Mobek, pinupukaw ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagtatanong kung natatakot ba siya sa Dosek Gang. Nahulog si Mobek sa bitag at sumigaw ng malakas na kaya niyang gawin ang trabaho ng mas maayos kaysa sa kanila. Narinig ni Qian ang sagot at ginawang patunay sa mga tao sa paligid. Pagkatapos, ipinaalam ni Qian na ang protection fees ay itatakda sa 1 copper piece bawat buwan. Kumalat ang saya sa mga mukha ng mga tindero, habang isa sa mga tao ang nagsabi na ang pagsipa sa stall ay isang henyo na galaw upang ipakita ang kapangyarihan kay Dosek Gang. Nagpalakpakan ang mga tao ng may sigla at pasasalamat kay Young Master Namgang Mobek, habang yumuko sa kanya. Ramdam ni Mobek ang labis na tuwa at nagtataka kung totoong nagpapasalamat sila sa kanya, tinatawag siyang bayani. Isang tindero ang tuwang-tuwa, habang kumakalat ang pangalan ni Mobek sa paligid. Itinaas ni Mobek ang kamay at bumati sa mga tao, inamin na kamangha-mangha ang pakiramdam nang marinig ang kanyang pangalan na sinisigaw ng madla. Tahimik na pinanood ni Qian ang eksena, at naisip na karamihan sa mga pasaway sa alliance ay kulang sa atensyon. Napagtanto niya na ang kaunting pagmamahal at pansin ang siyang nakakagamot sa kanila, isang bagay na malinaw na makikita sa kaligayahan ni Mobek. Samantala, sa itaas na palapag ng isang gusali na nakatingin sa kalye, pinagmamasdan ng dalawang babae ang nangyayari sa ibaba ng may interes. Nagtanong ang isa kung kilala ba ng kanyang kasama ang iskolar na kasabay ng batang master. Sumagot ang kasama na ito ang unang beses niyang makita sa kalye si Qian, at hulaan niyang siya ay bagong iskolar na inupahan ng Namgang clan. Napansin ng babae na may pilak na buhok na ang iskolar ay tila kasing edad ng bastos na si Namgang Mobek. Namangha siya sa paraan ng pakikitungo ni Qian kay Mobek, may kasanayan at kumpletong kontrol, kahit na isa lamang siyang iskolar na sa unang tingin ay tila hindi karapat-dapat sa kanyang buong pansin. Napagpasyahan ng babae na kung kaya ng iskolar na hawakan ng ganito kadali ang abala ng Namgang clan, nangangahulugan ito na naabot na niya ang isang tiyak na antas ng mastery at kasanayan. Sa isang tusong tingin, inutusan niya ang kanyang kasama na imbestigahan si Qian, naniniwala na maaaring magamit siya para sa kanilang espesyal na misyon. Bigla niyang binago ang usapan at nagtanong tungkol sa lokasyon ng mahalagang bagay. Sinabi ng kasama na ito ay itinatago sa Mountain Stronghold, at tiniyak na iyon ang kasalukuyang pinakaligtas na lugar para sa kayamanang iyon. Samantala, sa headquarters ng clan, nakaupo si Qian ng may provocating calm, dahan-daang binibilang ang mga silver coins. Sa harap niya, sumisigaw si Mobek, nag-uutos na sirain niya agad ang kontrata ng pagkaalipin pagkatapos dalhin ang pera. Hindi pinansin ni Qian ang mga sigaw ni Young Master Mobek at patuloy na binibilang ang mga coins ng malamig. 1, 2, 3, sa isip niya, nagtaka siya sarcastically kung may kulang na barya. Pinagpatuloy niya ang pagbilang ng napakabagal, na lalong nagpabaliw kay Mobek, ramdam ang pagka-inignore at insulto. Nang marating ni Qian ang numero 5, halos sumabog si Mobek sa galit at nagbanta na papatayin siya. Sumigaw siya na nanambiton sa tusong iskolar. Samantala, hawak ni Qian ang isang silver piece, pinag-iisipan ito at sinabing mabigat ito. Pumasok ang isang batang katulong na may dalang tsaa at ngumiti kay Qian. Sinabi niya na kahanga-hanga talaga ito, dahil ito ang unang pagkakataon na inabot ni Mobek ang sarili niyang pera sa iba ng ganoon kadalangin. Bulong niya sa sarili, masayang inilarawan si Young Master bilang bastos at bulok, ngunit malinaw na narinig ito ni Qian dahil sa kanyang kakaibang pandama. Natakot ang batang katulong at agad humingi ng paumanhin, sinasabi na dahil sa lagnat ay nalasing ang kanyang isipan. Sa pagkakataong iyon, nakialam si Qian upang ayusin ang sitwasyon. Sinabi niya na may alam siya ng kaunting medisina at gagawa ng acupuncture sa kanya. Nagulat ang batang katulong sa sinabi, at naalala ang kanyang ina na matagal nang nakarete sa kama. Sinabi ni Qian sa batang katulong na agad niya itong gagamutin at magalang na hilingin na dalhin ang sinumang nangangailangan ng paggamot sa loob ng clan. Nagpasalamat ang babae sa kanya sa pamamagitan ng isang pagyuko bilang tanda ng pagpapahalaga.
May kumikislap na ningning sa mga mata ni Chian habang nagpasya siyang seryosohin ang rehabilitasyon kay Brat Mobak, nagsisimula sa pag-aayos ng kapaligiran sa paligid nito. Bumalik siya sa kanyang alaala noong nag-aaral siya ng medisina sa archives upang gamutin ang karamdaman ng kanyang ina, at doon natuklasan niya ang dalawang kamangha-manghang katotohanan. Ang unang katotohanan ay tungkol sa kanyang ina, na natuklasan niyang may taglay na Supreme Purple Star Body, isang katawan na pinagpala ng langit, o sa madaling salita, isang katawan na may absolutong konstitusyon. Napagtanto niya na ang karamdaman ng kanyang ina ay nagmula sa lakas ng kanyang pisikal na katawan, na hindi kayang tiisin ng ordinaryong medisina o acupuncture, kaya hindi ito naging epektibo sa loob ng maraming taon. Sa kabutihang palad, natuklasan niya na may isang halamang gamot lamang na may epekto sa kondisyon ng kanyang ina, ang Dawn Spirit Flower. Kahit hindi niya alam kung saan ito tumutubo, ang pagkakaroon nito sa mundo ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang pangalawang katotohanan ay tungkol sa kanyang natatanging pisikal na konstitusyon. Bilang anak ng isang ina na may Supreme Purple Star Body, namana niya mula rito ang espesyal na Heavenly Martial Body. Pagkatapos niyang lampasan ang edad na 20, mabilis na umunlad ang kanyang mga pandama, at ang kanyang katawan ay pumasok sa isang estado ng transformation upang maging perpektong sisidlan para sa martial arts. Pinayagan siya nitong madaling matutunan at ma-absorb ang anumang kaalaman na nais niya, maging sa astronomy, medisina, o musika. Ngunit tulad ng bawat espesyal na istruktura, may kaakibat na nakamamatay na kahinaan. Ang Heavenly Martial Body ay may dalang tadhana ng Shattered Army Star. Maliban na lamang kung makaka-absorb siya ng enerhiya mula sa natitirang 6 na bituin ng Big Dipper upang mapatatag ang kanyang katawan. Kapag lumampas na siya sa edad na 20, paputok ang Star of Madness sa loob niya, magpapabaliw sa kanya at makokontrol lamang ng kanyang pisikal na pagnanasa. Magwawakas ito sa maagang at trahedyang kamatayan. Upang maiwasan ang madilim na kapalaran, kailangan niyang hanapin ang 6 na tao na may taglay na star energy, upang maabsorb ang kanilang enerhiya at maiwasan ang pagiging isang lustful demon at maagang kamatayan. Paulit-ulit na umuukilkil sa kanyang isipan ang isang katotohanan, sa ganitong paraan lamang niya mailigtas ang kanyang ina. Lumipat ang eksena sa isang malaking gusali kung saan isang lalaki ang itinatapon ng may matinding puwersa mula sa loob, binabasag ang mga pintuan at nahuhulog sa sahig. Nakahiga ang lalaki, nasasaktan, at bamulong na agad umalis dahil sobrang delikado na ang lugar. Dahan-daang lumalapit ang isang tao, kaya sinubukan siyang magbigay ng babala habang nanginginig. Ngunit ang dumating ay walang iba kundi si Chian, na tumpak na hinanap ang pinakamaiingay at magulong lugar. Natagpuan niya ang isang tanawin ng pagkawasak, at isang lalaki ang nakaupo sa gitna ng debris, umiinom ng alak. Tinututukan ni Chian ang nakaupo, tinutukoy siya bilang brat na hindi kayang kontrolin ng Star of Madness energy. Ngunit patuloy ang lalaki sa pag-inom ng walang pakialam. Nagalit ang lalaki, pinipisa ang tasa gamit ang kanyang kamay, at nagtataka kung sino ang may lakas ng loob na magsalita sa kanya ng may ganoong kawalang galang. Agad na ipinakita ni Chian ang pagkakakilanlan ng kanyang kalaban, si Ping Su, anak ng isang elder ng Merem Alliance. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang fan bilang paghahanda. Ipinakilala niya ang kanyang sarili ng may kumpiyansang ngiti, at sinabi na siya ay mula sa Merem Alliance Inspection Office. Sa kasalukuyan, napansin ng batang katulong na tila malalim sa pag-iisip si Chian at tinanong kung siya ba ay maayos. Sumagot si Chian na nagbabalik lamang siya sa ilang lumang alaala. Lumipat ang eksena sa Changsim Tea House, na ngayon naging pansamantalang klinika. Dito, ginagamot ni Chian ang mga pasyente gamit ang acupuncture. Ipinapasok niya ang mga karayom ng may mataas na kasanayan at eksaktong tumpak. Habang ginagawa ito, namamangha si batang katulong Huayang sa kanyang kakayahan. Nang matapos niyang gamutin ang isang pasyente, pinipisil niya ang may sakit na bahagi gamit ang kamay upang maibsan ang kirot, sa harap ng mga pasasalamat mula sa mga naroroon. Napaisip si Huayang, ang may-ari ng tea house, sa kakaibang contradiction ng lalaki. Kanina pa niya ginagamot ang brat na parang maliit na bata, at ngayon ay gumagamit ng mahahabang karayom na may labis na kahusayan. Napagtanto niya na ang kasanayan ni Chian sa acupuncture ay lampas pa sa karamihan ng mga doktor, at nakumpirma niya na tama ang kanyang desisyon na imbestigahan ang lalaki.
Sumulat si Qian ng race eta gamit ang tinta at brush, habang pinagmamasdan siya ng mga pasyente ng may labis na paggalang, tinatawag siyang scholar. Isang matandang babae ang lumapit, mahiya at inaalok ang ilang itlog bilang bayad sa paggamot, humihingi ng paumanhin dahil ito lamang ang mayroon siya. Ngumiti si Qian ng mahinahon at tinanggap ang mga itlog, pinasalamatan ng matanda at tiniyak na mukhang sariwa ang mga ito at kakainin niya ng may gana. Pagkatapos, nagulat ang lahat nang ibigay niya sa matanda ang race eta kasama ang isang supot ng pera para bumili ng gamot. Nataranta ang matanda at tumangging tanggapin ang pera, sinasabi na hindi rin nila ito kayang tanggapin. Pinilit ni Qian ang kanyang paninindigan, sinasabi na isa lamang silang pamilya na naglilingkod kay Young Master Namgang at dapat magtulungan. Idinagdag niya na kamakailan ay may nadagdag siyang hindi inaasahang pera. Nagpasalamat ang lahat ng taos puso, kaya ngumiti siya sa kanila ng mainit at pinayuhan na bumalik na sa kanilang mga tahanan dahil gabi na. Pagkalabas ng lahat, nagsagawa si Qian ng stretching exercises para sa kanyang pagod na katawan, habang yumuko ng may paggalang si Huayang sa kanya. Nagpasalamat si Qian sa kanya dahil ipinahiram ang tea house. Sumagot si Huayang sa hating gabi na malaking tulong ang ginawa niya, at inimbitahan siyang bumalik anumang oras. Ipinapangako na sa susunod ay ihahanda niya ang panloob na upuan upang maiwasan ang tsismis. Nagpasalamat si Qian at naisip sa sarili na mas bata at mas maganda pala ang may-ari ng tea house kaysa sa inakala niya. Bigla siyang tinangay ng isang pantasya tungkol sa kanya, na nagdulot ng matinding pagkabalisa, nagpapawis at hinawakan ang dibdib sa takot, iniisip kung ano yun na naramdaman niya. Napagtanto niya na kailangan niyang mabilis na hanapin ang mga taong may taglay na enerhiya ng Big Dipper bago maging huli ang lahat. Bago pa man dumilim sa labas, umalis si Huayang sa lugar. Tinanong siya ng prinsesa tungkol sa progreso ng investigasyon, at nagbigay si Huayang ng detalyadong ulat. Ipinaliwanag niya na si Qian Yan Taisan ay ipinanganak sa Wuhan. Ang kanyang pamilya noon ay makapangyarihan, ngunit bumagsak at naging mahihirap na maharlika matapos mamatay ang kanyang ama at magkasakit ang kanyang ina. Binanggit ni Huayang na ang kanyang karakter ay tila kagalang-galang, ngunit marami siyang kaaway dahil sa kanyang nakaraan. Nagtrabaho siya sa inspection office, kung saan kanyang inilantad at pinarusahan ang lahat ng uri ng katiwalian. Hindi siya nag-atubiling patalsikan ang mga division leaders o maging ang mga pavilion masters, na nagdala sa kanya ng maraming papuri at kaaway. Kasabay nito, napaka-strikto niya, umabot sa punto na napaalis niya ang isang elder ng Murem Alliance. Ayon sa sabi, ang kanyang pagpupursage ay naging dahilan para kahit mga espiritu ay sumunod sa kanya, kaya tinaguri ang Ghost Scholar. Dahil sa kanyang kampanya laban sa katiwalian, naramdaman ng Alliance ang mabigat na pasanin at ipinadala siya sa Namgang Clan upang mailayo siya sa kanila. Ngunit may kakaibang bagay na nagpapataas ng hinala, may mga sabi-sabi na siya ay bihasa rin sa martial arts at nasa antas na halos kapantay ng mga Rising Star sa Murem Alliance na papalapit sa first-rate level. Biglang lumipat ang usapan sa kanyang ina, nang utusan ng babae ang kanyang kasama na magsalita ng walang pag-aalinlangan tungkol sa kanyang natuklasan. Ibinunyag ni Huayang na matapos suriin ang kalagayan ng ina ni Qian at ang mga halamang gamot na binili niya, natuklasan niya ang posibilidad na may sakit ang ina ni Qian na tinatawag na Sun-Pulse Severance Disease. Nagniningning ang mga mata ng prinsesa, iniisip kung ito na ang sakit na matagal na niyang hinahanap. Naalala niya ang kanyang mga alaala, 5 taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang North Sea Ice Palace at maglakbay sa kontinente na nakatago bilang doktor, sa paghahanap ng partikular na sakit na ito. Napagtanto niya na may natitira na lamang siyang 1 taon upang mabuhay kung hindi niya ito matutuklasan. Batay dito, nagpasya siyang siya mismo ang susuri sa ina ni Qian Taisan upang makumpirma ang kalagayan nito. Lumabas na si Huayang ay ang ikatlong tagapangalaga ng North Sea Ice Palace, at inutusan siya ng kanyang mistress na patuloy na bantayan ang iskolar na iyon ng mabuti. Samantala, naglalakad si Qian at iniisip ang tungkol sa Big Dipper, nagtataka kung nasaan ang mga taong may taglay na star energy. Alam niya na ang mga ipinanganak na may ganitong enerhiya ay tiyak na magpapakita ng kanilang sarili sa anumang paraan, at marahil ay nakilala na bilang mga pinuno ng kanilang mga grupo. Habang malalim sa pag-iisip, naramdaman niya ang presensya ng iba. Biglang lumitaw si Mob Ek na may peke at nakangiting ekspresyon, tinatawag siyang guro.
Inabot niya kay Qian ang isang lumang aklat, sinasabing minana ito sa kanilang pamilya sa loob ng mahabang panahon, ngunit walang nakakaunawa sa tunay nitong kahulugan. Nagpakitang inosente si Mobek at nagtanong kung ang aklat ba ay isang martial arts manual, sinasabing susubukan niyang intindihin ito mismo sa pagkakataong ito. Dahil si Qian ang kanyang writing teacher, hiniling niya sa kanya na tulungan siyang maintindihan ang mga talisman, na parabang wala siyang kaalam-alam sa nilalaman nito. Tinitigan siya ni Qian ng may pag-aalinlangan, iniisip kung bakit humihingi ng pabor ang brat na ito at kung ano ang plano niya. Ngunit napagpasyahan niyang pumayag, para maibsan ang kanyang pagkabagot, at sinabi na susubukan niya ito. Nang lumayo si Mobek, napansin ni Qian ang kanyang mapanlinlang na ngiti at naisip na nagbabalak ito ng bagong pukana. Nakangiti si Mobek sa sarili, naniniwala na ang mangmang na scholar ay malalaglag sa chi deviation kung susubukan niyang intindihin ang aklat gaya ng iba. Napagtanto ni Qian ang pagkabigla, iniisip kung ito ba ay isang lihim na manual ng Namgang clan na ibinigay sa kanya. Humiga si Mobek sa damuhan ng komportable, minamok si Qian at hinahamon siyang subukan intindihin ang aklat. Naniniwala si Mobek na ang manual na ibinigay niya ay hindi lang ordinaryong teksto, kundi isang martial art na nagdulot ng pagkawasak ng maraming henyo sa Namgang clan. Alam niya na ang pagtatangkang intindihin ito ay magreresulta sa pagharang ng meridians isa-isa, na tiyak na magdudulot ng chi deviation. Kaya siya'y nagmamalupit na tumatawa, pinagmamasdan mula sa malayo habang hinihintay ang pagbagsak ni Qian. Ngunit umupo si Qian ng tahimik sa ilalim ng malinaw na langit, maingat na binabasa ang aklat. Napansin niya ang isang pangungusap, extreme simplicity is the same as extreme complexity. Dahil ang great tao ay walang anyo, inuulit-ulit ni Qian ang pangungusap sa kanyang isip, sinusubukang unawain ang malalim na kahulugan na nakatago sa iba. Napagtanto niya na ang aklat ay naglalaman ng malalalim na prinsipyo ng isang supreme martial art, na halos mapangiti siya sa kasabikan. Sa halip na malaglag sa patibong, binasa ni Qian ang aklat ng may matinding konsentrasyon, alam na ang pagmamadali ay tiyak na magdudulot ng chi deviation. Sa halip na basta basahin ang teksto, nagpasya siyang subukang tanggapin ang mga berso ng direkta gamit ang kanyang katawan. Samantala, pumasok ang batang katulong na may dalang magandang balita, masayang masabi na gumanda ng malaki ang kalagayan ng kanyang ina matapos uminom ng gamot na inireseta ni Qian noong nakaraang pagkakataon. Idinagdag niya na ang iba pang nakatanggap ng gamot ay humanga rin sa galing ni Qian, at inaalok na tulungan siya sa anumang kailangan bilang ganti sa kabutihan. Agad sinunggaban ni Qian ang pagkakataon at inamin na kailangan niya nga ng tulong, at tinanong kung may wooden sword sa dormitoryo. Napansin ng katulong na kakaiba ang kanyang hiling. Lumipat ang eksena kay Mobek, na sumigaw sa katulong at hiniling ang wooden sword para kay Qian. Hinubad ni Mobek ang kanyang tunay na espada, nagbanta sa batang babae na nanginginig sa takot. Itinutok niya ang matalim na blade sa kanya, na nagdulot ng kanyang pagsigaw at paghingi ng awa. Ibinato ni Mobek ang kanyang tunay na espada patungo sa kanya, nanlilibak at nag-uutos na kalimutan na ang wooden sword at gamitin ang totoong espada. Hindi lang iyon, naglabas pa siya ng iba't ibang sandata, hinahamon si Qian na gamitin ang lahat ng kakayahan niya. Lumipat ang eksena kay Qian, na mahinahon na pinulot ang wooden sword at nagsimulang magsagawa ng flowing movements, sambit ang mga salitang, formless ripple, silent dispersion, crossing boundaries. Napansin ni Qian na ang mga chants ay halo ng esoteric Buddhist ideology, na nagpapalalim at nagpapakomplikado sa sining. Napagtanto niya na upang makabisado ang martial art na ito, kailangan niyang maunawaan ang lokasyon at kahulugan ng 7 spiritual meridians na nabanggit sa esoteric Buddhism, hindi sa karaniwang Taoism. Si Mobek naman ay nakangisi sa sarili, malisyosong kumpiyansa na ang komplikadong istruktura ng aklat ay tiyak na magdudulot kay Qian ng chi deviation. Ngunit hindi niya alam na dati nang nakabasa si Qian ng sinaunang teksto tungkol sa esoteric Buddhism sa Merm Alliance Library, kaya alam niya ang eksaktong lokasyon ng mga spiritual lines. Nag-focus si Qian ng kanyang enerhiya, tinutukoy ang 7 original blood points, at sa mabilis at tumpak na galaw, hinawakan niya ang wooden sword. Napagtanto niya na sa ganitong paraan, maabot niya ang secret essence ng sword technique. Iniisip niya na wala ng ibang tao sa Merm na kayang gawin ito,
dahil siya lamang ang marunong ng Sanskrit. Patuloy niyang ina-apply ang natutunan niyang sining. Nadeduce ni Qian na ang lumikha ng martial art na ito ay malamang gustong gamitin ang kapangyarihan ng mga spiritual lines, ngunit napagtanto rin niya na kung gagamitin ang karaniwang internal energy, mababawasan ang bisa at mawawala ang halaga ng teknik. Nagniningning ang kanyang mga mata sa lalim ng pangunawa, at patuloy siyang nag-eehersisyo ng masigasig. Nagpatuloy si Qian sa kanyang training hanggang sa paglubog ng araw, pawis na tumutulo sa wooden sword. Napagtanto niyang kung susubukan niyang i-pump ang internal energy sa lahat ng 7 lines sabay-sabay, magdudulot ito ng chi deviation, kahit alam na niya ang kanilang lokasyon. Iniisip niya na kung ipapaliwanag niya ito sa Namgang clan, ituturing siya nilang magnanakaw ng kanilang sining at hindi sila makaka-accept na isang ordinaryong scholar lang ang nakatuklas ng palaisipan na matagal nang hindi nalutas ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng training, ipinakita ni Qian ang isang gold coin sa batang katulong at sinabi na maaari niyang ituring ito bilang pocket money. Ipinilit ng katulong na ang pagtulong sa kanya ay kanyang tungkulin, ngunit muling pinilit ni Qian at pinasalamatan siya, sinabing lalabas siya sandali at kung may magtatanong, babalik siya ng gabi mula sa isang tindahan. Habang naglalakad sa kalye, tinanong ni Qian kung saan matatagpuan ang isang malaking herb shop sa lugar, at pinakita siya sa tamang direksyon. Habang nag-iisip sa sarili kung makakahanap kaya siya ng halamang gamot na makakatulong gamutin ang kanyang ina, biglang napansin siya ng isang gang member. Sumigaw ito na nakita na nila ang taong hinahanap. Lumabas si Dosaki, ang leader ng gang, na galit na galit. Nagtataka siya kung naiintindihan ba ni Qian kung gaano kalaki ang perang nawala dahil sa kanya. Pinalibutan siya ng mga gang member na may dala-dalang pamalo at sandata. Pinaalalahanan siya na narinig nila na ang Namgang clan na ang mamamahala sa pagkolekta ng protection fees sa Northern Road. Hinikayat ni Dosaki si Qian na sabihin sa clan na hayaan silang mangolekta ulit. Ngunit malamig na tinanong ni Qian ang dahilan kung bakit niya ginagawa iyon, at binalaan ang gang member na kung may reklamo siya, idaan na lamang sa young master, at pinilit siya sa isang hamon, tinatanong kung talagang iniisip niyang kaya niyang harapin ang Namgang clan. Nakangisi, tumawa si Dosaki ng mapanukso, inamin na alam nilang wala talagang kapangyarihan si Qian, at may nag-leak sa kanila ng impormasyon. Kaagad na na-realize ni Qian na may nagbayad sa gang upang alisin siya sa gitna. Binuksan ni Qian ang kanyang fan ng kalmado, at hinulaan ang pagkakakilanlan ng taong naglagay sa kanya sa sitwasyong ito. Sa isang sarkastikong tono, tinanong niya ang mga gang member kung narinig na nila ang tungkol sa isang merm scholar. Pinalibutan siya ng mga gang member, at patuloy na nagtatanong si Qian kung narinig na nila ang tungkol sa isang scholar na lumalaban gamit ang fan. Pinagtawanan siya ng mga ito, nagtataka kung bakit nila kailangan pang malaman ang tungkol sa fan dance. Sa huli, inutusan ni Dosaki ang kanyang mga tauhan na turuan si Qian ng isang mabagsik na leksyon. Ngumiti si Dosaki ng mabagsik bago niya iniutos sa mga tauhan niya na, bigyan ng magaan na masahe, ang lalaki. Agad tumalon ang isa sa mga tauhan, mataas at may lakas, ngunit nanatiling matatag si Qian. Tinatanong ni Qian kung alam nila ang isang tiyak na bagay, nagiging sigurado siya sa kanyang hinala matapos magbasa ng libro ilang sandali lang ang nakalipas. Baniglang isinara ni Qian ang kanyang pamaypay at hinarang ang malakas na suntok ng lalaki ng walang kahirap-hirap. Ipinaliwanag niya na ang enerhiya ng mga espiritual na meridian ay kumikilos na parang alon, at sa isang mabilis na galaw, tinaman niya ang umaatake gamit ang pamaypay, nagpadala ng shockwave na bumagsak sa kalalakihan at nagpaiyak sa sakit. Napansin ni Qian na lumalakas ang alon mula sa isang punto at kumakalat palabas. Nabigla si Dosaki, nagtataka at natatakot kung natutunan nga ba ng lalaki ang martial arts. Ang mga tauhan ng gang ay umatras sa takot at humingi ng paumanhin kay Qian, inamin na hindi nila binigyan ng tamang paggalang ang iskolar. Ngumiti si Qian ng tuso at tinanong sila kung bakit biglang nagbago ang ugali, at sinabi niyang itigil na nila ang kalokohan dahil marami pa siyang kailangang asikasuhin. Nanginginig si Dosaki at hiniling na hintayin siya sandali. Ilang sandali pagkatapos, tinanong ni Qian ang pangalan niya, may nanginginig na tinig at namamagang mukha ang sumagot, Ibdo Swigi. Naintindihan ni Qian na si Dosaki ang tinutukoy nito.
Binalaan ni Qian ang lahat habang nakaluhod sa kanya na kung makarinig siya ng kahit isang bulong tungkol sa pangungulekta ng protection fee sa Northern Road muli, babasagin niya ang bawat buto sa katawan nila at ipapahamak sa lupa habang buhay. Nagpasalamat ang mga gang members kay Qian nang may takot at galang sa pagkakataong nakaligtas sila. Biglang naalala ni Qian na may isa pa siyang kailangang suriin, na muling nagdulot ng kaba kay Dos Iki. Patuloy na humihingi ng paumanhin si Dos Iki at ang kanyang mga tauhan sa takot habang dahan-daang binuksan ni Qian ang kanyang pamaypay, malamig ang titig, iniisip kung ipagpapatuloy pa ba niya ang pagdidisiplina sa kanila. Makaraan ang ilang sandali, narating ni Qian ang Hall of 100 Herbs, ang pinakamalaking tindahan ng halamang gamot sa lugar. Napansin niya ang laki ng tindahan at naisip sa sarili na kung mas malalakas ang kanyang mga kalaban kanina, sana ay nasubukan niya ng mas mabuti ang lalim ng teknik na ginamit niya. Itinuturing niya itong sayang na pagkakataon. Pumasok siya sa tindahan, naaalala kung paano iniwan ng kanyang espiritual na alon ang lahat ng bagay na walang natira. Napag-isipan niyang gumawa ng pamaypay mula sa bakal, sa loob ng tindahan. Biglang napansin ni Mob Ek ang isang pamilyar na tao at huminto ng bigla, nakalimutan ang kanyang dahilan sa pagpunta. Nakita niya ang isang magandang babae na may pilak na buhok, na napahanga sa kanyang kagandahan, itinuturing na isa sa 3 pinakamagandang babae na nakita niya sa kanyang buhay. Ngunit nagulat siya nang biglang lumapit si Mob Ek sa harap ng babae, ipinakilala ang sarili bilang mula sa Namgang Clan at may kakaibang magalang na paraan, tinatanong ang kanyang pangalan. Tinignan siya ng prinsesa ng malamig, nagtataka kung ano ang ginagawa ng batang ito dito, at sinabi sa kanya na marami siyang gawain at pinakiusapan siyang umalis. Ngunit iginiit ni Mob Ek na malaman muna ang kanyang pangalan bago umalis, kaya sinagot siya ng babae na siya ay isang doktor at huminto lamang upang bumili ng ilang halamang gamot. Nagulat si Mob Ek na siya ay isang doktor, naaalala kaagad ang mga tsismis tungkol sa isang babaeng doktor na naggagamot ng libre kamakailan sa Hafei. Tinanong niya kung siya si Lady Yang Subin, at tumango ang babae bilang pagtugon. Nag-iisip si Qian sa sarili na ang isang magandang babae na tulad niya, na nagbibigay ng libreng paggamot, ay tiyak na may nakatagong layunin. Sa sandaling iyon, nagkunwaring masakit ang ulo si Mob Ek, biglang nagrereklamo na sobrang sakit ng kanyang ulo at hinihiling sa prinsesa na suriin siya. Ngunit tumanggi ang prinsesa ng malamig, sinasabi na abala siya at titingnan siya mamaya. Habang sinusubukan ni Mobek na habulin siya, biglang lumitaw si Qian sa loob ng tindahan. Tinanong siya ni Mobek kung ano ang ginagawa niya dito. Sagot ni Qian ng simple, pumunta siya para bumili ng mga kailangang halamang gamot. Samantala, iginiit ni Mob Ek na para sa sarili niya ang gamot na bibilhin niya. Napatingin si Qian sa papel na hawak ni Mob Ek, binasa ang nakasulat na Sistance Wisdom Soup, at panloob na ng uuyang. Iniisip kong plano ng batang ito na gumamit ng potency tonic. Binasa ni Mobek ang nakasulat sa ilalim ng pangalan, para umano sa pagpapahusay ng konsentrasyon, at nagtaka sa sarili kung bakit kailangan niya ang ganitong bagay. Sinubukan ni Mobek na itago agad ang papel, habang tinitingnan siya ni Qian ng may kahulugan. Iniisip kung ang ganitong uri ng sining ba ang nagpapasigla sa pagkahilig ng batang ito sa pag-aaral. Bigla namang may napagtanto si Mobek at sabik na tinanong si Qian kung na-interpret na niya ang manual na ibinigay niya. Tinanong niya ng seryoso kung dapat ba siyang dahan-daang gumala-gala kung na-interpret na niya ang mga pagkakataon, na parang hinihintay siyang maging abala sa pag-eensayo. Sa loob, tahimik na tumawa si Qian, iniisip sa sarili na natapos na niya ang ilang taludtod ng interpretasyon, ngunit napakahirap nito. Nabigo si Mobek sa loob, sinasabi na mataas ang kanyang inaasahan sa kanya bilang isang Jinshi level scholar, ngunit tila siya'y nakakadismaya. Ngunit ngumiti si Qian sa loob, alam niyang perpekto niyang natapos ang interpretasyon, ngunit mas pinili niyang panatilihing lihim. Napansin ang kasabikan sa mukha ni Mobek, na humihiling sa kanya na sabihin kung ano ang na-interpret niya. Nagulat si Qian sa biglaang kasiyahan ni Mobek, iniisip kung talagang umaasa ito sa kanyang tagumpay. Bigla niyang tinanong kung ligtas bang pag-usapan ang interpretasyon sa ganitong lugar, napapansin na kahit pagsabihan lamang ng 2 linya ay maaaring hindi maintindihan ng sinuman. Humiling si Mobek na magsimula siya agad. Nagsimula si Qian sa pagbigkas ng kanyang interpretasyon, habang si Mobek ay nakikinig na lalong namamangha.
Lalong lumalaki ang mata nito sa gulat, halos hindi makapaniwala na ang scholar na ito ay nakapag-interpret ng libro ng ganoon ka-precise. Naiintindihan ni Mobot na si Qian ay hindi ordinaryong scholar, kundi isang natatanging henyo, dahil ang kanyang interpretasyon ay eksaktong tumutugma sa interpretasyong sinasabing pinakamalapit sa katotohanan sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Walang sinumang limang scholar na dating inarkila ng pamilya ang nagpakita ng ganoong kakayahan sa maikling panahon. Nagulat si Qian at tinanong kung talagang naintindihan ni Mobot ang kanyang sinabi. Tumanggaw siya ng may kumpiyansang ngiti bilang sagot. Sumigaw si Mobot, tinatawag si Qian na writing teacher ng buong sigla, habang si Qian ay tinitingnan ito, iniisip ang biglaang pagbabago ng ugali ng bata. Sinabi ni Mobot na may mga bisita mula sa Yuga clan na darating sa kanilang lugar makalawa. Tinanong ni Qian ng malamig kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Mobot na kabilang sa mga bisita ang isang kaibigan niya sa kanyang edad na si Yuga Duwon. Naalala ni Qian na nakita niya ito ng ilang beses sa Alliance, kahit na hindi siya kilala ni Duwon. Hiniling ni Mobot kay Qian na dumalo rin sa pagtitipon, dinadaya siya sa pamamagitan ng masasarap na pagkain at dekalidad na alak. Sa lihim, napagtanto ni Qian na gusto siyang gamitin ni Mobot upang tumulong sa karaniwang pagtitipon ng mga batang master, kaya pala kailangan niya ang wisdom soup. Naalala ni Qian na pinapahalagahan ng Yujek clan ang kaalaman higit sa martial arts, at kilala si Yuga Duwon sa mataas na antas ng edukasyon kumpara sa ibang batang master. Sinasabing mahilig itong magpakitang gilas sa mga pagtitipon gamit ang apat na sining, tula, musika, calligraphy, at pagpipinta. Ngumiti si Qian sa sarili ng may bahid ng sarcasmo, na-realize na gusto siyang gamitin ni Mobot bilang isang taong walang hihingin kundi ang ipakita ang kanyang pride sa isang labanan ng pride sa ibang mga batang master. Ang mga mata ni Qian ay kumislap sa kasiyahan, sabik na makita ang isang batang master na mapahiya ng isa pang batang master, na itinuturing niyang isang hindi dapat palampasin na palabas. Muli, tinanong siya ni Mobot tungkol sa opinyon niya sa pagdalo, kaya agad siyang pumayag, habang sa isip niya ay natutuwa sa ideya ng labanan ng mga batang master. Bigla, nakaramdam si Qian ng matalim na kirot sa dibdib at hinawakan ito. Naiisip niya sa sarili na maaaring epekto ito ng babaeng nakita niya kanina at napagtanto na kailangan niyang hanapin ang 7 star energy bago lumala ang kanyang kondisyon. Nagtanong si Mobot ng bastos kung ano ang tinitingnan niya, at sinabi na kung ayaw niyang sumama, dapat niyang sabihin. Ngumiti si Qian ng may katusuhan sa isip, iniisip na habang mas tinitingnan niya si Mobot, mas nararamdaman niya ang enerhiya na kahawig ng kay Pangsuan, kaya nagpasya siyang imbestigahan ang bagay na iyon. Pumayag si Qian na sumama, ngunit may dalawang kondisyon. Nainis si Mobot at agad na nagtanong kung ano ang mga kondisyon. Ipinaliwanag ni Qian ang una, gusto niyang suriin ang pulso ni Mobot sa pulso ng kamay. Nagulat si Mobot at nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Qian na nakita niya si Mobot kanina habang inihahanda ang wisdom soup, na nagpapatalas ng isip, at kung mali ang paggamit nito, maaaring makasama sa utak. Nagpaalala si Mobot na kapag pumasok ng mali ang internal energy sa pamamagitan ng pulso, maaaring masaktan ang katawan, at nagtanong ng may halong pang-uuyam kung totoong nais ni Qian na suriin lang siya dahil sa sopas. Tinanong ni Qian kung hindi ba natatakot si Mobot na masira ang antas niya sa martial arts dahil sa sopas. Sa kabila ng pag-aatubili, pumayag si Mobot at iniabot ang kamay kay Qian. Hinawakan ni Qian ang pulso ni Mobot, nagpasya siyang mag-inject ng kaunting spiritual energy upang makita ang reaksyon, umaasang hindi masasayang ang kanyang pagbisita sa Namgang clan. Nakaramdam si Qian ng kakaibang enerhiya at nagtaka kung ito na ba ang Wookiee Star. Nang tanungin siya ni Mobot nang may kabakong may problema, ngumiti si Qian ng malawak at sinabing maayos ang lahat, malakas ang enerhiya ng utak niya at hindi makakasama ang gamot. Nakaramdam si Mobot ng kilabot dahil sa kakaibang ngiti ni Qian, iniisip na humahanga ito sa kanyang talino. Tinanong ni Mobot tungkol sa pangalawang kondisyon, at may tusong ngiti si Qian habang sinasabi, gusto niyang panoorin ang kanyang training. Nagulat si Mobot at nagtanong kung bakit kailangan iyon. Ipinaliwanag ni Qian na ang isang sinaunang pamilya tulad ng Namgang ay may sariling mga simbolo at landas. Para ma-interpret ng tama ang chance sa libro,
kailangan niyang maunawaan ang mga prinsipyo ng iba pang martial arts ng pamilya. Sinabi niya na ang pagmamasid sa galaw ni Mobek ay makakatulong sa kanya na maunawaan ang tunay na kahulugan ng sining na ito. Nagulat si Mobek sa interes ni Qian na panuurin ang kanyang training, dahil karaniwan, ang mga iskolar ay tinitingnan ng martial arts bilang barbarica at mababang uri. Ngunit pumayag siya ng masigasig, iniisip na ang hangarin ni Qian na obserbahan ang training para sa tamang interpretasyon ay nagpapatunay na siya ay isang tunay na iskolar. Sa lihim, nagplano si Mobek ng may kasamaan, balak niyang ipagawa kay Qian ang interpretasyon ng manual na kasalukuyan niyang pinag-aaralan. Kung magtagumpay si Qian, mabuti, kung mabaigo, wala ring problema. Lumabas sa kanyang bibig ang pagsang-ayon ngunit may kondisyon, dapat ding i-interpret ni Qian ang martial art na kasalukuyan niyang pinag-aaralan. Inutusan ni Mobek si Qian na pumunta kinabukasan. Sa loob ni Qian, may tusong ngiti, alam niyang maayos ang kanyang plano. Kinabukasan, sabik na tinanong ni Mobek kung ipapakita ba ni Qian ang interpretasyon o hindi. Tumugon si Qian ng malamig na huwag ng asahan iyon, at iniabot sa kanya ang isang libro. Nang basahin ni Mobek ang pamagat, Limitless Azure Sky Sword Arts, nagulat siya ng labis. Nagtaka si Qian sa pagkilos ni Mobek, at tumingin sa kanya ng may pagdududa, iniisip kung siya ba'y tuluyan ng nabaliw. Seriously niyang tinanong kung paano nakuha ni Mobek ang libro at kung tama bang ipakita ang sekreto ng kanilang plan sa isang tagalabas. Sagot ni Mobek ng simple na ayos lang ito, dahil talaga niyang gustong mamaster ang sining. Ipinagmamalaki niya ang kanyang natatanging talento, at sinasabi na mas mabilis niyang matututunan ito kaysa sa kanyang mga kapatid. Pinapaniwala niya ang sarili na si Qian ay may karanasan sa Merm Alliance at mahusay sa batas, kaya walang dapat ipag-alala tungkol sa pag-leak ng impormasyon. Hiningi ni Mobek kay Qian na basahin ang mga chants at i-interpret ito para sa kanya. Mapagmataas niyang inalok si Qian ng 300 taels ng pilak bilang bayad, at pinaalalahanan siya ni Qian na gawin itong banknote na hindi mabigat na barya. Sinimulan ni Mobek ang kanyang sword skills, nagpapakita ng aerial moves at malalakas na kicks. Maingat na pinagmamasdan ni Qian ang bawat galaw, at inilarawan niya ang sword art bilang isang awit patungo sa walang hanggang kalangitan, humahanga sa kagandahan nito. Habang sumisigaw si Mobek sa bawat strike, naiinis si Qian at nawawala ang kanyang konsentrasyon. Pinipisil niya ang kanyang mga tenga sa inis at nagreklamo na nakakaistorbo ang ingay sa pagbabasa. Pagkatapos, sumigaw siya sa harap ni Mobek na tumahimik, ipinaliwanag na kailangan niyang tipirin ang kanyang enerhiya. Sinabi niya na ang sword art na ito ay nangangailangan ng tamang paghinga hanggang sa isang matinding strike, at ang pagsigaw ay nagkakalat lang ng internal energy. Simula noon, nagpatuloy si Mobek sa training ng tahimik, at ang kanyang mga galaw ay naging mas maayos at nakatuon. Napansin niya ang malaking pagkakaiba, nararamdaman niya ang mas malakas na kapangyarihan at mas mataas na bilis sa bawat galaw. Ngumiti si Qian ng may kasiyahan, at pinayuhan si Mobek na mag-training ng mas seryoso upang maipakita ang kanyang enerhiya, ipinangako na tatanggapin niya ito ng may pasasalamat kapag dumating ang tamang panahon. Tumalon si Mobek sa hangin ng may gilas at nagsagawa ng malakas na landing. Ipinagpatuloy niya ang mabilis at tumpak na galaw habang mga dahon ng puno ay nahuhulog sa paligid niya. Ihinigas ni Mobek ang kanyang espada sa lupa, hindi makapaniwala sa kanyang natamo. Aminado siya ng may paghanga na kulang siya dati sa kontrol ng hininga upang matapos ang unang anyo, ngunit ngayon, sa wakas, natapos niya ito ng buo. Tanong niya kay Qian ng masigasig kung paano niya iyon nalaman. Sa isip, iniisip ni Qian na sinabi niya lang iyon dahil si Mobek ay maingay at nakakainis. Binuksan ni Qian ang libro at itinuro na malinaw na nakasaad sa teksto ang conserve breath, at naayon sa common sense, sa mas mataas na antas ng martial art, mas kaunting hininga ang nasasayang. Nagulat si Mobek na pagtanto na ilang beses na niyang binasa ang teksto ngunit hindi napansin iyon. Hawak ni Qian ang kandila at tinanong si Mobek tungkol sa isang partikular na berso ng tula na naglalarawan sa katatagan ng apoy ng kandila na hindi kumikindat. Matalinong tinanong niya ang dahilan sa paggamit ng metapora ng kandila. Biglang na-realize ni Mobek ang nakatagong kahulugan, at idineklara niya na ang intensyon ay hindi ang katatagan ng katawan mismo, kundi ang kontrol ng paghinga,
upang walang hininga ang lumabas na makagambala sa apoy. Napahawak sa ulo si Mobak, namangha at napagtanto na ang malalim na interpretasyong ito ay wala pang asa. Opisyal na paliwanag ng clan. Naguguluhan at nabigla siya, iniisip kung talaga bang ganito ang antas ng isang scholar na may Jinshi degree. Aminado si Mobak kay Chian nang may matinding paghanga sa kanyang talino, at kinikilala na naunawaan niya ang anyo ng mga galaw at naisagawa ito ng maayos. Ngunit napagtanto niyang kulang siya sa kaalaman tungkol sa mga chants na kasunod ng galaw. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na may panghihinayang, paliwanag na kaya niyang kopyahin ang galaw sa pisikal na anyo, ngunit hindi niya maipahayag ang asensya ng teknik dahil hindi niya alam ang kahulugan sa likod ng mga galaw. Tiningnan siya ni Chian nang may disapproval at tinanong kung talaga bang hindi niya alam, saka hinamon siyang ipakita ang galaw sa kanyang harapan kung hindi pa niya nauunawaan ng lubusan. Nagdulot ito ng kalituhan at pagtutol kay Mobak. Pinangibabawan ni Chian ang sitwasyon, pinaalalahanan siya ng mahigpit na siya ang guro at si Mobak ang estudyante. Sa isang mapanuyang tono, pinagtataka niya kung paano matututo ang estudyante kung ang guro pa ang yumuyuko. Sa huli, malamig niyang binigyan si Mobak ng opsyon na isantabi ang bagay na ito kung ayaw niyang ipagpatuloy. Nagkunwaring handa nang umalis si Chian, na nagpapahiwatig na pupunta siya kay Young Master Lee sa halip na sa kanya, na nagdulot ng panik kay Mobak. Pinindot ni Chian ang isang sensitibong punto, tinuturo na ang nakatatandang kapatid ni Mobak ay nagtatrain ng katulad na teknik, at tinanong siya ng hamon, kung nahihirapan ba siyang magpakita ng respeto sa kanyang guro. Habang tinitingnan ni Chian ang galit at provoke na ekspresyon ni Mobak, naisip niya ang isang kapanapanabak na posibilidad, na siyang Master Namgang Mobak ang maaaring maging una sa tuwirang linya ng clan na makakaabot sa lihim na asensya ng Limitless Azure Sky Sword Arts. Naging shock si Mobak na parang paralyzed ang pag-iisip. Biglang sumiklab ang kasiglahan sa mata ni Mobak, ipinilas niya ang kanyang mga kamao at sumigaw ng may entusyasmo, tinatanggap ang hamon at kinukumpirma na gagawin niya ito. Sinubukan ni Mobak na gumamit ng mga parirala ng respeto sa isang broken at kakaibang accent, kaya't agad siyang itinutuwid ni Chian at sinaway sa estilo niya. Lumipat ang eksena sa training grounds, kung saan ang leader ng clan ay naglalakad ng matatag, ini-inspeksyon ang lugar. Narinig ng leader ang kaguluhan at nag-alala na baka minomolest siya ng brat ang bagong scholar sa merkado, at nagpa siya na pakikilosan siya ng mahigpit kung maaapektuhan ang scholar. Ngunit nagulat siya nang marinig ang tinig ni Mobak, humihiling pa ng higit, at nakita si Chian na hinahampas si Mobak gamit ang stick para sa pagtutuwid, habang sumusunod ang huli. Pinanood ng leader mula sa malayo habang tinuturuan ni Chian ang kanyang estudyante na ituon ng pansin sa kahulugan ng chants, hindi lang sa pisikal na galaw. Nagulat at namangha ang leader, iniisip kung talaga bang nagtuturo sa kanya ng martial arts ang scholar na ito. Sumigaw si Mobak, sumagot ng malakas, "Opo, Master." Na ikinagulat ng leader. Nakita niya ang kanyang anak na rebelde, na halos hindi nagbibigay respeto sa nakatatandang kapatid, ngunit nagsalita ng labis na magalang sa isang simpleng scholar. Hinaplos niya ang kanyang balbas ng may ginhawa, na pagtanto na totoo ang mga tsismis tungkol sa kakayahan ni Chian na mag-rehabilitate ng mga problemang bata, at na ang kanyang bunsong anak ay nagsisimulang maging maayos na tao. Nagpasya ang leader na dapat niyang gantimpalaan ng malaki si Scholar Chian. Ngunit sa sandaling iyon, sumigaw si Chian ng mga salitang, "Azure Sky." At nagpatuloy sa kanyang paliwanag kay Mobak, hinihikayat siyang magmasid ng mabuti at ituon ang pansin sa katotohanang ang pangalan ng teknik mismo ay may salitang, Sky. Nagbago ang ekspresyon ng leader sa pagkabigla at takot, iniisip kung naibunyag na ba ng scholar ang lihim na teknik ng clan. Sumiklab ang galit ng leader, naniniwala na ibinunyag ng anak niya ang sekreto ng clan sa isang estranghero, at nagpasya agad na kumilos para arestuhin silang dalawa. Bago siya kumilos, narinig niya si Chian na humihimok kay Mobak na mag-isip ng mabuti. Ipinaliwanag na kung aalisin ang mga hindi kailangang sangay ng chant, na uuwi lamang ang bagay sa isang katotohanan. Huminto ang leader sa kanyang paglakad nang marinig si Chian na malalim na binibigkas ang chant. Ang mga bundok ay mitatayog ngunit nananatili sa ilalim ng langit, at ang tubig ay dumadaloy ng malalim ngunit umaagos sa ibabaw ng lupa. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw kasabay ng mga imahen ng kamanghamanghang kalikasan, ipinapakita ang kadakilaan ng mga bundok at lalim ng tubig sa perpektong pagkakakaisa.
Umakyat si Mobek sa posisyong meditasyon, ipinikit ang mga mata at inalala ang mga sinabi ng kanyang guro tungkol sa relasyon ng mga bundok sa langit at ng tubig sa lupa. Lumubog siya sa kanyang imahinasyon, na pagtanto na gaano man kataas ang bundok, ito ay nananatili sa ilalim ng langit, at gaano man kalalim ang tubig, nananatili ito sa ibabaw ng lupa. Bumukas si Mobek ng kanyang mga mata sa kanyang panloob na pananaw, natagpuan ang kanyang sarili na lumulubog sa malinaw na asul na tubig, mula sa kung saan nagmumula ang maliwanag na liwanag, naabot ang isang estado ng malalim na pagkaunawa. Pinagmamasdan ni Xian ang kanyang estudyante ng may mapanlinlang na ngiti, na pagtanto na mabilis na natagpuan ni Mobek ang kinakailangang mental na imahen, at tiyak na taglay niya ang tunay na bihirang talento sa martial arts. Sa kabilang banda, pinagmamasdan ng leader ng clan ang sitwasyon mula sa malayo. Ang mga patak ng pawis ay nagsimulang bumuhos mula sa mukha ni Mobek, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang berdeng liwanag, habang bulong niya sa sarili na nagsisimula na siyang makaunawa ng kaunti, parang biglang malinaw na ang landas sa harap niya. Bigla siyang tumayo ng may maayos at fluid na galaw, iniikot ang kanyang espada sa malawak na pabilog na galaw, na naiisip na wala nang higit pa sa langit, at ang langit ang siyang yumayakap sa lahat ng bagay. Itinaas niya ang kanyang espada ng mataas patungo sa abot tanaw, na pagtanto na ito ang kakanyahan ng Azure Sky. Habang si Xian ay nagsasara ng libro, tinanong niya si Mobek kung malinaw na ba sa kanya ang bisyon. Tinutok ni Mobek ang kanyang espada diretso sa langit at sumigaw. Ang Azure Sky ay walang hanggan at lumalawak ng walang limitasyon. At ito ang tunay na kahulugan ng salitang limitless. Ang matinding enerhiya ay sumiklab sa kanyang mga mata at sa talim ng kanyang espada, at inihanda niya ang sarili para sa isang makapangyarihang hampas. Si Mobek ay tumama sa hangin gamit ang nakakapinsalang puwersa, nagpapalabas ng alon ng enerhiya na humahati sa kalangitan. Pumutok siya sa tawanan ng may labis na kasiyahan sa tagumpay ng kanyang pagsasagawa ng teknik, sumisigaw na ang pakiramdam na ito ay tunay na kahanga-hanga. Tumingin siya sa kanyang guro ng may matinding sigla, ang mga mata ay kumikislap, at humihiling ng higit pang gabay at kung ano ang dapat niyang gawin sa susunod. Ngumiti si Xian ng kalmado at ipinaliwanag sa kanya gamit ang isang pilosopikal na halimbawa, ang isang ibon na lumilipad sa kalangitan ay hindi sumusunod sa tiyak na paraan ng pagpapalapad ng pakpak, kundi malayang lumilipad. Nagpatuloy siya, pinapayuhan si Mobek na kung nais niyang lumipad ng malaya, kailangan lamang niyang ikalat ng malapad ang kanyang mga pakpak patungo sa kalangitan. Ipinaliwanag niya na ang Limitless Azure Sky Sword Arts ay natututuhan lamang ng mga tunay na nakaka-liberate sa kanilang sarili. Lumapit si Xian sa kanya na may makabuluhang ngiti, pinaalalahanan siya na siya ay nabuhay ng buong buhay bilang isang rebelde at walang pinipiling panuntunan, kaya higit sa lahat, siya ang nakakaalam ng pakiramdam ng tunay na kalayaan. Ang mga salita ni Xian ay bumagsak sa tenga ni Mobek na parang kidlat, kaya siya ay nanatiling stunned, nilulun ang sinabi sa kanya. Pinahawak niya ang kanyang dibdib, namamangha sa pagkakaunawa, at nakatigil sa pag-iisip tungkol sa bagong antas ng kaalaman na kanyang natutunan. Napagtanto ni Mobek na baka ang kanyang pabigla-biglang pamumuhay ang dahilan kung bakit nauunawaan niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Nagsimulang tumawa siya ng pabagzo-bagzo at parang hindi makapaniwala sa kakaibang kabalintunaan ng sitwasyon. Tiningnan niya ang nanginginig niyang kamay at inamin sa sarili na may kilabot na dumadaloy sa kanyang buong katawan, at napagtanto na dati niyang ipinagmamalaki na naiintindihan niya ang diwa ng sining ng pakikipaglaban, ngunit siya pala ay nagkakamali. Samantala, ang mukha ng pinuno ng clan na nanunood sa lahat ng ito ay nagbago. Inamin niya sa kanyang puso na hindi kumpleto ang kanyang sariling pagkaunawa at masikip ang kanyang pananaw dahil sa bigat ng responsibilidad bilang pinuno ng clan. Lumakad siya palabas ng may mabigat na hakbang, napagtanto na hindi niya kailanman maaabot ang tunay na diwa ng sining ng pakikipaglaban at itinuturing ito bilang natural na resulta. Sa paglalakad sa mga koridor, bulong niya sa sarili ng may kapitan na hindi siya kailanman namuhay ng malaya kahit isang araw. Samantala, si Mobek ay sumisigaw sa loob ng bakuran, nagtataka sa kakaibang damdamin na bumabalot sa kanya. Sa kanyang imahinasyon, lumulutang siya sa gitna ng isang gintong kalawakan, at naunawaan na sa lahat ng ito, namuhay siya bilang isang pasaway lamang upang maramdaman ang kalayaan, tinatanggihan at sinasawalang bahala ang lahat sa paligid niya.
Ngunit ngayon, nagtataka siya kung ang matinding damdaming ito sa loob niya ay tunay na kalayaan. Pinagmamasdan ni Qian ang kanyang estudyante, napansin na tinatahak niya ang isang landas na kahalintulad ni Pang Xuan, at baka mas mabilis pa siya sa pag-unlad kaysa rito. Lumitaw ang isang tuso at bahagyang masamang ngiti sa mukha ni Qian, at nagpasya siyang ilipat ang plano sa susunod na yugto. Ipinag-alala niya sa isip niya ang katotohanan na ang grupong Big Dipper ay binubuo ng 7 bituin, ang Greedy Wolf, ang Great Gate, ang Literary Star, ang Chaste Star, at ang Prosperity Star, at tinukoy si Mobak bilang Martial Star. Naalala rin niya ang katotohanan tungkol sa katawan ni Mobak, ang mga ipinanganak na may Heavenly Martial Body ay ipinanganak na may kapalaran ng Shattered Army Star, na nakatakdang sirain ang kanilang sarili at humarap sa kamatayan, ngunit may kakayahang malimpasan ang madilim na kapalarang ito. Naisip ni Qian na kailangan niyang makuha at maabsorb ang enerhiya ng iba pang mga bituin, tulad ng pagkuha niya ng enerhiya ng Prosperity Star mula kay Pang Xuan noon. Pagbalik niya sa kanyang tirahan pagsapit ng dapit hapon, bigla niyang napansin ang pagbabago sa kanyang mukha, punong-puno ng kaba. Hawak-hawak niya ang kanyang ulo, sigurado na may nangyaring masama. Alam niya na tiyak na narinig ng pinuno ng klan ang usapan nila ni Mobak, dahil nahuli ng kanyang matalim na pandama ang kakaibang amoy ng leader habang pauwi siya. Naiintindihan ni Qian ang bigat ng sitwasyon, para sa isang dayuhan, ang makakita sa lihim na manyawal ng klan ay isang bagay na maaaring magdulot ng kamatayan. Inaasahan niya na tatawag sa kanya ang leader anumang sandali. Totoo nga, biglang pumasok ang katulong at sinabing hinihiling ng patriarch ng clan ang isang agarang pagkain kasama siya. Tumango si Qian na tila kalmado, at pumayag. Umalis ang katulong upang ipaalam na maghihintay siya, ngunit nagtataka siya kung paano alam ni Qian ang nangyari bago pa man niya ito sabihin, at bakit tila madilim at nakakatakot ang hitsura nito. Pumasok si Qian sa silid kung saan nakahanda ang marangyang hapagkainan at nakita ang pinuno ng clan, si Namgang Hak, na naghihintay sa kanya. Ipinakilala ng leader ang kanyang asawa na nakaupo sa kanyang tabi. Tumango si Qian ng may labis na paggalang, ipinapakita ang kanyang karangalan na makilala ang may bahay ng tahanan. Tiningnan ng asawa ang kanyang asawa na may kaunting pabirong paninisi, tanong kung bakit siya nagsinungaling sa kanya. Ngumiti siya ng mahinahon at ipinaliwanag na hindi sinabi ng kanyang asawa na si Scholar Qian ay napakagwapo. Napansin niya na matagal na siyang hindi nakakita ng ganitong gwapong lalaki. Sinubukan ng leader na ayusin ang sitwasyon, paginhawahin ang tensyon, at humingi ng paumanhin kay Qian sa pagtawag sa kanya ng huli na sa gabi. Matapat na sinagot ni Qian na isang karangalan ang imbitasyon. Napansin ng may bahay na narinig niya ang tungkol sa malawak na kasikatan ni Qian, kahit sa loob ng Merm Alliance. Inamin ni Qian na may kaunting reputasyon nga siya, at agad nang umiti ang babae, pinagsasama ang kanyang mga kamay sa paghanga. Para sa kanya, ang pagtanggal ng katiwalian at kasamaan, na tinawag ng iba bilang infamy, ay isang bagay na dapat hanggan, hindi ikahiya. Binago ng babae ang usapan, tinanong si Qian kung marunong siya ng tula o melodya tungkol sa paglaban sa kawalan ng katarungan, inihalintulad siya sa paksa ng tula. Tinupad ni Qian ang kanyang hiling, at maayos niyang binigkas ang mga taludtod, sinasabing, hindi maiaangat ng kawalan ng katarungan ang matatayog na pino, at ang hangin ay tiyak na yuyugyugan ito. Kitang-kita ang kasiyahan sa mukha ng babae, at pinuri siya, sinasabi na totoo nga ang narinig niya, hindi lamang bihasa si Qian sa tula at calligraphy, kundi pati sa pagpipinta at musika. Humingi ng kabab ang loob si Qian, sinabing mga libangan lamang iyon. Sa gitna ng magiliw na usapan, napansin niyang tila hindi naman kinakailangan ang kanyang naunang kaba. Biglang pinagbunot ng leader ang mesa ng malakas, pinutol ang tawa at agad binago ang atmosfera sa silid. Namangha ang kanyang asawa habang tahimik si Qian. Nagningning ang mga mata ng leader sa dilim, at sa isang nakakatakot at utos na tono, pinatawag niya si Qian na itigil ang pagpapatawa at simulan ang pag-uusap tungkol sa opisyal na gawain, hinihingi ang ganap na katapatan. Naninikat ang mga mata ng leader, nagbabanta kay Qian at pinaaalala sa kanya na alam niyang mabuti na ang pagtingin sa mga lihim na teknik ng angkan ay isang krimeng may parusang kamatayan. Pinagtapat niya ito sa kanya ng diretsyo, nagtatanong ng matalim kung nakita nga ba ni Qian ang chance ng lihim na teknik ng angkan.
Habang pawis ang tumutulo sa mukha ni Qian, na-realize niya na siya'y nakapwesto sa isang matinding sitwasyon. Inuulit ng leader ang tanong, na may tinig na puno ng galit at banta, sinusubukang kunin ang kanyang pag-amin. Naalala ni Qian na alam ng leader ang pag-uusap niya kay Mobak, at ramdam niya ang matinding presyon na parang bumabalot sa kanyang dibdib. Sa mabilis na pag-iisip, nagdesisyon si Qian na idirekta ang kanyang pananalita kay Lady Mobek. Inaasahan na ang kanyang anak ang mahina niyang punto. Tahimik na umamin si Qian, sinasabing oo, at pina-justify na ito'y ayon sa kahilingan ng batang Panginoon mismo. Ngunit malamig na nanag ang pangungutya ng leader, tinatanong kung ito lang ba ang dahilan. Nag-umpisa si Qian na ipaliwanag ang kanyang posisyon, sinasabi na nang inalok siya ni Mobak ng Limitless Azure Sky Sword Arts, nakita niya ang lalim sa mata ng batang Panginoon at naramdaman niyang obligado siyang matutunan ang sining na iyon kaagad. Matalinong ipinaliwanag ni Qian na na-realize niya na ang martial art na ito lamang ang makakapag-ayos sa pabaya at malikot na ugali ng batang Panginoon, pati na rin sa kanyang hindi pa ganap na pundasyon. Tinanong siya ng leader, ipinapahayag ang kanyang pagtutol sa ideya na gamitin ang lihim na teknik para lamang ayusin ang asal ng isang malikot na bata. Ngunit nag-quote si Qian ng isang sinaunang kasabihan, tanggalin ang isang masama, lalago ang 10 kabutihan, at ipinaliwanag na akma ito sa kasalukuyang kalagayan ng batang Panginoon. Habang sinusubukang kontrahin ng leader ang paliwanag, ipinasok ni Qian ang kanyang argumento, sinasabi na hindi lang ito tungkol sa pagtingin sa lihim, kundi tungkol sa kung ano ang nasa loob ng batang Panginoon. Matatag niyang ipinahayag na nakita niya ang heroic temperament sa loob ni Mobak, at kung matatanggal lamang ang kanyang malikot na kalikasan, may potensyal siyang maging isang dakilang bayani na ang pangalan ay kakaalag sa mundo, at posibleng higaitan pa ang henyo na si Pang Soan. Humanga at napahikab ang ina ni Mobak sa pagkagulat, hindi makapaniwala na ang kanyang malikot na bunsong anak ay inihahambing sa isang henyo tulad ni Soan. Tumingin ang leader kay Qian ng seryoso, hinihingi ang katapatan, at tinanong kung sa realidad, si Mobak ba ay isang ordinaryong tao lamang na may katamtamang kakayahan, ipinanganak na may katanggap-tanggap na talento at martial body. Ipinaliwanag ni Qian sa kanila ang isang masining na larawan, sinasabi na ang batang Panginoon ay may malayang espiritu. Sabi niya, dahil hindi niya naipalawak ang kanyang mga pakpak tulad ng isang ibon, pakiramdam niya ay nakakulong siya tulad ng manok o pato. Ang kanyang pabaya at malikot na kilos ay wala ng iba kundi isang paraan upang basagin ang damdamin ng sariling pagkamuhi. Labis-labis ang epekto nito sa ina, napahawak siya sa kanyang bibig at umiiyak, nasasaktan sa ideya na matagal nang naramdaman ng kanyang anak ang ganitong damdamin. Samantala, itinuturing ng leader ang kwento bilang labis na pagpapalabis. Ngunit sumigaw ang ina sa kanyang asawa, pinatigil siya at tiniyak na tama si Qian. Sinisi niya ang sarili at ang kanyang asawa dahil hindi nila sinubukang unawain ang puso ng kanilang bunsong anak at nagpakasapat na lamang sa pagsaway sa kanyang kalikutan. Pinahawak ng ginang ng Namgang clan ang kanyang dibdib, nasasaktan at may nanginginig na tinig, pinasasalamatan si Qian dahil tinulungan niya siyang maunawaan ang dami ng pagkakakulong na naramdaman ng kanyang anak sa loob ng maraming taon. Ngunit naputol ang emosyonal na sandali ng kanyang asawa, ang leader, na biglang sumigaw. Mariing nagpapaalala na isa sa mga dakilang sining ng clan ay nailahad sa isang outsider, at ito ay hindi basta maaaring ipagsawalang bahala. Tumayo ang ginang at hinarap ang kanyang asawa na may luha sa mata, inamin na hindi siya isang martial artist at hindi naiintindihan ang mga bagay na ito, ngunit bilang isang ina, ang sining ng Azure Sky o kahit ang espada ng emperador ay walang halaga kumpara sa buhay ng kanyang anak. Ipinahayag niya ang kanyang kahandaan na ipagbili o isuko ang mga lihim na iyon kung kinakailangan upang iligtas ang kanyang anak. Tumingin ang leader sa kanyang asawa nang may labis na pagtataka habang nagpapatuloy ito sa kanyang pananalita, mariing pinapahayag na ang kanyang pilyong anak ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa kahit anong manual ng martial arts. Biglang tinapik ng ginang ang mesa ng malakas, nagmumungkahi ng isang nakakatakot na solusyon upang wakasan ang sitwasyon. Putulin ang isang braso ni Qian at patawarin siya pagkatapos, dahil hindi na niya magagamit ang sining ng martial arts. Sa likod nito, napuno si Qian ng takot at pagkabigla. Tumitig ang leader ng seryoso, habang si Qian ay agad na yumuko ng labis na pagkataranta, sumisigaw at nanunumpa sa kanila.
Matinding pagsusumamo ang kanyang sigaw, pinapangako na kung ilalantad niya ang sining ng Namgang clan sa sinuman, handa siyang iputol ang parehong mga braso niya nang walang pag-aalinlangan. Idinagdag niya na may desperadong determinasyon, na kahit putulin pa ang kanyang ulo, hindi siya magkakaroon ng sama ng loob. Tumingin ang leader sa kanya ng matindi at nagpasya na bigyan siya ng huling pagkakataon upang patunayan ang kanyang katapatan. Ipinahayag ng leader na bukas ay bibisita ang isang delegasyon mula sa malaking clan at inaasahan niyang hihilingin nila ang isang magkaibigang duelo upang mapahiya ang kanyang bunsong anak. Binanggit niya ang masakit na imahe ng kanyang anak na natalo sa ilalim ng paa ng kalaban, binibigyang diin na hindi siya kailanman nagwagi laban dito. Pumupunta ang pawis sa mukha ni Qian habang nagtataka at nagtanong kung ang ibig sabihin nito ay ang pangangailangan na tiyakin ang tagumpay ni Batang Panginoong Mobak sa bukas na duelo. Kumpirmado ito ng leader na may tiyak na ngiti, ipinapangako na kung magtatagumpay siya, itatalaga siya sa isang posisyon na magbibigay sa kanya ng opisyal na karapatan na makita ang mga lihim na teknik ng clan. Namumula ang mga mata ni Qian sa pagkagulat nang tapusin ng leader ang nakakatakot niyang kondisyon. Kung mabaigaw si Qian, ang kanyang ulo ang magiging kapalit. Itinuro ng leader ang kanyang hinlalaki sa leeg ni Qian, malinaw na ipinapakita na alam ng isang taong matalino tulad niya ang tunay na ibig sabihin ng kasunduan. Biglang nanahimik si Qian, mabilis na sinusuri ang sitwasyon, at naunawaan ang malinaw na intensyon ng patriarka. Nais siyang panatilihin ng leader sa loob ng clan, ngunit ang pagpataw ng matinding pagsusulit na ito ay paraan lamang upang makahanap ng malakas at kapanipaniwalang dahilan sa harap ng mga elder at konseho ng Namgang clan para i-hire siya. Kumandat ang leader at nagwika na hindi na niya palalawigan pa ang usapan, at hinamon si Qian na kung tunay siyang may kakayahang bigyan ng pakpak ang kanyang bunsong anak, malaya itong lilipad. Mahigpit na pinagpasa ni Qian ang kanyang mga kamao at yumuko ng malalim at may paggalang sa leader, tinatanggap ang hamon at ang tila imposibleng misyon. Lumabas ang mag-asawa sa bulwagan, at humingi ng paumanhin ang asawa sa kanyang asawa dahil sa impulsibong sinabi niya kanina tungkol sa pagputol ng braso. Pinatahimik siya ng leader, ipinapakita na nauunawaan niya ang kanyang damdamin at takot para sa kanilang bunsong anak. Ngumiti ang asawa at tanong ng tuso kung mula pa ba sa simula ay balak na niyang i-hire si Qian, at kung alam niya ang tunay na dahilan ng pagdating nito sa clan. Ngumiti ang leader habang niyayakap ang kanyang asawa, ipinaliwanag niya sa kanya na hinarap ni Qian ang mga elder ng Murem Alliance at inilagay ang kanyang buhay sa alanganin, na tiniis ang lahat ng uri ng banta bilang isang simpleng miyembro ng inspection office. Nagtataka siya kung bakit ang isang taong may ganitong espiritu sa pakikipaglaban ay magpapakalat ng kanilang mga lihim, at idinagdag niya ng may paghanga na si Qian ang taong nagbagong buhay kay Pang Suan, na noon ay kilala bilang basura, hanggang sa puntong itinuturing pa mismo ng Pang clan bilang kanilang tagapagpala. Ipinahayag ng asawa ang labis na kasiyahan sa pagkakaroon ng ganoong tao, lalo na para sa kanilang anak na si Mobak. Kinabukasan, sumikat ang araw sa Mar-Engel na bakuran ng Namgang clan, at namayani ang estado ng Pananabik. Dumating ang delegasyon ng Yuga clan, at mayabang na nagtataka ang kanilang leader kung bakit hindi pa lumalabas si Mobak upang salubungin sila. Lumitaw si Yujiro Wan na may malisyosong ngiti at masamang tingin, ipinapahayag ang kanyang kagustuhang laruin ang batang master sa lalong madaling panahon. Samantala, sa likod ng training courtyard, sumigaw si Qian sa mukha ni Mobak habang ang huli ay winiwisik ang kanyang espada, pinipilit siyang mag-isip ng malalim tungkol sa kahulugan ng mga galaw, at hindi lamang basta isagawa ang mga ito, inuutos niyang ulitin ito ng paulit-ulit. Sumigaw si Mobak, sumasang-ayon habang pawisan, at nagpatuloy sa matinding pagsasanay. Biglang bumukas ang pinto ng bakuran at pumasok ang isang estranghero na nakasuot ng dilaw, nanunokso sa nakababa na ranggo ng Namgang Clan Gate. Humarap siya kay Mobak na may mapanuksong ngiti at mukha ng tuso, tinawag siyang munting kapatid, at nagulat sa kanyang presensya doon. Nagpatuloy ang lalaki sa dilaw na damit sa mapanuyang ngiti, paulit-ulit na tinatawag si Mobak na munting kapatid, sa mapanukso nitong tono. Tumitig si Mobak sa kanya ng halatang inis at malamig na tinanong kung siya nga ba'y dumating na sa wakas. Pinaalalahanan siya ni Yugi nang may pang-aasar kung siya ay nag-eensayo para sa nalalapit nilang duelo, at may tusong ngiti,
binanggit na tila hindi natutuwa si Mobok na makita siya, sa kabila ng mahabang panahon mula nang huli silang magkita. Ipinahayag ni Yugi ang labis na kasiyahan, na para bang mamamatay siya sa tuwa sa ideya na makaharap si Mobok muli. Ginamit niya ang malinaw na kaibahan sa taas upang mataas. Napansin ni Chian sa kanyang isipan na mas mataas si Yugi kaysa noong huli niyang nakita sa Alliance, at nagtaka kung lumaki nga ba siya, tinuturing siyang isang kawili-wiling batang brats. Nagpatuloy si Yugi sa pampublikong pang-aasar, inilagay ang kanyang kamay sa ulo ni Mobok na parang hinahaplos ang isang bata, at sarkastikong tinanong kung siya ba'y lumiit o siya ang lumaki, idinagdag pa na mas cute na siya kaysa dati. Mabilis na itinulak ni Mobok ang kamay nito, halatang galit, at mariing tinanong kung bumiyahe siya ng ganitong layo para lang ipagmalaki ang kanyang taas. Nagkunwari ang isa ng inosente at nagulat, sabay halakhak ng malaki, at panunukso, inihayag na marami siyang maipagmamalaki bukod sa taas, binanggit ang kanyang kakayahan sa martial arts, agham, at musika, pinapahiwatig na hindi limitado ang kanyang pagyayabang sa simpleng bagay lang. Napansin ni Yugi na si Mobok ay mas mayabang at mas matapang kaysa dati. Biglang humarap si Yugi kay Chian na nakatayo sa likuran, pinagmamasdan siya ng may pag-aalinlangan, iniisip kong ang bagong iskolar na ito ang dahilan sa pagbabago ni Mobok. Sumigaw si Yugi sa harap ni Chian ng may galit at emosyon, sinisita siya dahil hindi siya bumati at habang pinapahiran ng hangin ang sarili gamit ang kanyang pamaypay, matapang na hinihingi ng malakas na sabihin ni Chian ang kanyang pangalan. Tahimik na itinuturo ni Chian ang kanyang sarili at kalmadong sagot na siya si Chian Taesan. Tumawa si Yugi nang may pang-aasar at halo-halong pagkatawa nang marinig ang pangalan, at sarkastikong puna na ang lalaki ay may maikling dila rin. Nangako si Yugi na aayusin niya pareho ang kanilang mga asal. Biglang namutla ang mukha ni Yugi at namulat ang kanyang mga mata sa takot at pagkabigla nang maunawaan ang pangalang narinig niya. Sa kanyang imahinasyon, lumitaw ang nakakatakot na larawan ng mga multo at espiritu na nakapalibot kay Chian, at na-realize niya sa gulat na nakatayo siya sa harap ng kilalang Ghost Scholar ng Merm Alliance. Pawisan si Yugi, naguguluhan at namamangha kung bakit ang napakadelikadong tao ay nasa Namgang Clan, at tahimik niyang tinitingnan si Chian, pinagsasama-sama ang mga pangyayari at napagtanto na ito ang parehong alamat na iskolar na lubos na binago si Pang So-an. Lumapit si Chian kay Yuga nang may malamig na kumpiyansa, tinatanong kung bakit siya nakatitig sa kanya na parang nakakita ng patay, na lalo pang nagpataas ng tensyon at pagkalito ng batang Panginoon. Agad na mutawi si Yuga, paliwanag na inisip niyang mananatili ang iskolar sa Pang Clan, na malinaw niyang naaalala si Pang So-an na nagsabi na dadalhin niya ang iskolar sa kanilang clan para sa isang layunin. Nagsimulang magduda si Yuga sa kakayahan ng iskolar. Iniisip sa sarili kung baka pinalaki lang ang mga chismis at hindi naman siya ganoon ka-Jose. Naalala rin niya si Elder Gal, na may matinding galit at nakatagong puot laban sa kanya, at iniisip na hindi ito magpapahintulot sa kanya na umalis ng alliance ng buo ang katawan, kaya labis siyang nagulat na nakatayo siya ngayon sa harap ni Chian nang walang anumang pinsala. Pinutol ni Chian ang kanyang iniisip, may kumpiyansa at mapanukso ng ngiti. At ipinapalim na siya mismo ang nagtatakda ng kanyang destinasyon at landas, at may kasalukuyang gawain siyang dapat tapusin sa lugar na ito. Sinubukan ni Yuga na bumawi, matalinong sinasabi na ito ang kanilang unang pagkikita sa kabila ng mga narinig niyang chismis, na parang nagkita na sila noon. Ngunit malamig na pinaalala ni Chian na nagkita na sila ng ilang beses sa Alliance, inaalala na baka hindi matindaan ng Young Master. Bumukas si Chian ng kanyang abaniko at sa isang makahulugang tono ay ipinaliwanag na iniimbestigahan siya ng inspection office nangyari ang insidente noon ni Young Master Yuga. Napangiti si Yuga ng bahagya ngunit may kaba, tinawag ang iskolar na bastos. Tinakpan ni Chian ang kanyang mukha gamit ang abaniko at nagpaumanhin na may halong pang-uuyam, paliwanag na ang kanyang mga lumang nakagawian sa inspection office ay mahirap mawala at maaaring nagdulot ng hindi sinasadyang inis sa batang Panginoon. Pumula ang mukha ni Yuga at sumiklab ang galit at pagkabigla. Itinaas ni Chian ang dalawang daliri at tahimik na nagbigay ng karagdagang impormasyon, kahit na 1 taon ang tanda ni Young Master Yuga kaysa kay Young Master Namgang, 2 buong taon naman ang tanda ni Chian kay Yuga. Napangisi si Yuga sa tindi ng galit, at kitang-kita sa kanyang mukha ang pagsisikap na pigilan ang kanyang sama ng loob.
Napangiti si Yuga ng may halong pagkagulat at di makapaniwala, at inamin sa sarili na ang lalaki ay may lakas ng loob na hamunin kahit ang mga nakatatandang elders at maging si Great Gal Judge. May halong panguuyam at pagtutol, tinanong niya kung ang 2 taong diferensya ay ibig bang asahan niyang gagamit siya ng magalang na pananalita, tinawag niya ang ideya na katawa-tawa at nakakatawa. Lumapit ang mukha ni Yuga sa kay Qian ng may hamon, malinaw na ipinahayag na magpapatuloy siya sa pakikipag-usap ng walang formalidad. Tumugon si Qian ng may malamig na pagpipilian, na maaari rin siyang magsalita ng walang formalidad kung ayaw niya, at tanong niya, "Shall I?" Muling lumabas sa mukha ni Qian ang maliwanag at tusong ngiti, simpleng sinabi na bilang nakatatandang kapatid, ayos lang ito. Nabigla si Yuga at napasinghap, saka biglang sumigaw ng, "Bastard!" Habang pinapanood ni Mabek ang tagpo, napuno siya ng kamangha-mangha at napagtanto na gaano kadalang may sinuman ang maglakas loob magsalita ng ganoon sa tagapagmana ng isa sa 5 dakilang clan, kahit na batid ang kanyang kakayahan o edad. Tiningnan niya si Qian na may ngiting pa ng paghanga, tiyak na ang tapang ng lalaki ay hindi palabas lamang, ito ang kanyang totoong katauhan, at ang matatag na tindig na ipinakita niya noong unang araw ay hindi peke. Tinitingnan ni Mobek si Qian ng may matapan ng paghanga at pagkamangha, inamin sa sarili na ang tindi at talas ng tindig ng guro ay pilit na nagpataw sa kanya ng respeto kahit ayaw niya. Sa sandaling iyon, nakita ni Yuga ang madilim na presensya ni Qian na mistulang dambuhalang multo, iniutos sa kanya na magsalita ng walang formalidad, at pagkatapos ay tinanong siya ng may banta kung dapat ba niyang tigilan ang pagpapalakas ng takot sa kanyang puso. Si Duwon ay nagsikap na iligtas ang sitwasyon, tinakpan ng kalituhan sa isang pekeng ubo, at pagkatapos ay inimbitahan silang magtanghalian sa hardin kung saan sila nagkita noong nakaraang taon, tinuturo si Qian ng may bahagyang pagkatuwa at tinawag siyang kawili-wiling tao. Umalis si Duwon ng may malalaking hakbang, habang si Qian ay nagwawagayway ng kanyang pamaypay sa likod niya, nagpapasalamat ng may panguuyam, at sumabog sa tawa. Naisip na mas nakakatawa pala si Little Duwon kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit hindi na kontento si Qian, tumawag siya ng malakas at masigla, "Hey, Little Duwon." Naikinastig ni Duwon, tumigil siya sa kanyang hakbang, puno ng galit. Bumaling siya ng may nag-aalab na mukha, mga matang kumikislap sa puot, ngunit nagpatuloy sa paglalakad, iniwan si Qian at si Mobek sa likuran. Pagkalabas ng bisita, dali-daling tumakbo si Mobek papalapit kay Qian na may matinding sigla, mga mata niyang kumikislap na parang bata, at sumigaw ng may paghanga at pagkasabik na siguro Qian ay mas kamangha-mangha kaysa sa kanyang inisip. Nagtanong siya ng may kuryosidad kung totoo ba ang mga sabi-sabi na ipinadala niya si Elder Gal sa impyerno, at kung talagang nakikialam siya kay Yuga Duhan ng direkta at walang takot. Habang naglalakad sila, masigasig na tinanong ni Mobek kung totoo ba na naituwid ni Qian si Pang So-an at naging tunay na tao. Napansin ni Qian ng may konting ngiti ng kasiyahan na unti-unti nang lumalabas ang magalang na pananalita sa bibig ng batang pangulo. Sinabi ni Qian sa kanya na gagamit din siya ng magalang na pananalita sa kanya. Mula noon, iniisip ni Qian na talagang nagbago na ang batang pangulo matapos niyang ipakita ang pag-unawa at pagkaintindi, na nararapat lamang purihin. Humaplo si Mobek sa kanyang ulo ng may hiya at pagkakabahala, inamin na hindi pa rin niya nararamdaman ang tunay na pagbabago sa kanyang sarili sa kabila ng mga sinabi ng guro. Tahimik at mahinahon siyang tinuruan ni Qian, ipinaliwanag na ganoon din si Pang So-an noong una. Agad namang napahinto si Mobek, natakot sa pagbigkas ng pangalang iyon, at nagbabala sa sarili na malaki ang magiging gulo kung tatawag siya sa taong iyon sa pangalan niya ng hindi magkaibigan. Sa takot, inamin ni Mobek na ang kapatid na iyon ay lubhang iba sa kanya. Ipinakita niya ang kanyang mga kamao bago magsalita, iniisip na baka talaga niyang patayin si Qian. Ngunit malamig na tumugon si Qian, sinabi na hindi sila tunay na magkaibigan. Ngunit ngumiti si Qian ng may tusong ngiti. Ipinaliwanag na si So-an ang tumatawag sa kanya na, kapatid. Tumitig si Mobek sa kanya ng walang muwang, naniniwala na nagbibiro lamang ang guro, parang isang tao na nagpapasa-pasa ng kwento tungkol sa mga ligaw na aso. Nanatiling tahimik si Qian, ngumiti ng may kumpiyansa, na nagdulot ng pagdududa sa puso ni Mobek. Nagulat at namangha si Mobek, tinanong siya kung seryoso ba ito.
Lumipat ang eksena sa isang magandang hardin, napapalibutan ng kaakit-akit na kalikasan, habang naglalakad silang dalawa. Tinanong ni Qian kung ito ba ang hardin ng pagsupil sa mga demonyo. Kinumpirma ito ni Mobek at sinimulang ikwento ang kasaysayan. Ipinaliwanag na 50 taon na ang nakalipas nagkaroon ng malaking kaguluhan nang sumiklab ang rebelyon ng demonyong Kulto sa Murem. Dagdag pa niya na ang mga ninuno ng Namgang clan, na may mast area sa lihim na kakanyahan ng kanilang angkan, ay mahusay na nakipaglaban sa unahan ng hukbo, ngunit napakasakit ang kapalit, karamihan sa kanila ay nasawi sa madugong labanan. Sa malungkot na tono, ipinaliwanag ni Mobek na ang trahedyang ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang Limitless Azure Sky Sword Arts ay hindi ganap na naipasa sa mga sumunod na henerasyon, dahil sa pagkamatay ng mga nagmaster nito. Idinagdag niya na pinananatili nila ang lugar upang hindi makalimutan ang galit at matibay na hangarin ng mga ninuno. Habang unti-unti itong nauunawaan ni Qian, narinig nila ang musika mula sa loob. Napagtanto ni Qian na may malaking kahalagahan ng lugar ngunit ngayon nilabag ito. Nag-alab ang galit ni Mobek nang malaman na si Duwon ay nagpadala ng mga babaeng music hero at courtesan sa sagradong hardin ng pagsupil sa mga demonyo, na itinuturing niyang hindi mapatawad na insulto. Napansin ni Duwon ang kanilang pagdating habang nakahiga ng relajado, malamig na binati sila, na para bang siya ang may-ari ng lugar. Habang nanginginig si Mobek sa galit sa kapal ng loob ni Duwon na magpadala ng mga courtesan sa sagradong lugar, natawa si Duwon nang may pangungutya, ipinaliwanag na kahit siya, bilang direktang inapo ng UJA clan, ay hindi basta makakapagpadala ng courtesan sa kanilang tahanan, pero dito, ibinibigay nila ng madaling loob sa isang estranghero tulad niya. Tinukoy ni Duwon ang Namgang clan bilang sobrang mapagbigay habang ang courtesan ay tumutugtog ng pipa. Halos sumabog si Mobek sa galit at handang kumilos, ngunit hinawakan siya ni Qian ng kalmado, pinipigilan siyang maapektuhan ng emosyon. Tumingin si Qian sa kanya ng matalim at may kumpiyansa, sinabi na siya na ang bahala sa sitwasyon at utos niya lamang kay Mobek na umupo at panuurin kung ano ang mangyayari. Pumasok si Qian na may malawak at mapanuksong ngiti, tinawag si Little Duwon, at tinanong kung nasisiyahan ba siya sa paglalaro, na nagdulot ng matinding galit kay Duwon. Malamig na iniimbitahan ni Duwon silang pumasok, kaya dinala ni Qian si nag-aalinlangang Mobek sa loob. Nagsimula ng magsalita si Mobek ng malakas, ngunit tumayo si Duwon ng galit, hinawakan ng pipa at inalis mula sa music hero. Walang interes, sinabi niya, huwag ninyong akalain na mapapatawa ninyo ako. Tumayo siya sa gitna ng bulwagan, hawak ang instrumento, at ipinaliwanag na naiinip siya sa pagiging mag-isa kaya humiling siya ng palabas. Sinimulan niyang hawakan ang mga kwerdas ng mahusay, na naglalabas ng matamis na melodya sa buong pabilyon na tanaw ang lawa. Sa kanyang isipan, pinaplano ni Duwon ng tuso na ang pagpapatugtog ng music hero sa harap nila ay perpektong paraan upang kaiyahiya si Mobek. Samantala, si Qian ay nagpasya na pakinggan ng mabuti ang tugtugin upang maipakita sa kanya ang pagkakaiba ng antas. Nakapikit si Duwon habang sinasanay ang mga kwerdas, at umaalingaw ang magagandang tono sa paligid. Tahimik na nakikinig si Qian sa tugtugin habang umiinom ng tsaa, samantalang nakatayo si Mobek na nakatawid ang mga braso. Biglang tumigil si Duwon sa pagtugtog, mariing pinindot ang mga kwerdas at may pabirong pag-aalala. Sinabi niyang nagkulang ang kanyang pag-iisip. Nilihis ni Duwon ang kanyang pananalita kay Mobek, may mapanukso ng ngiti, sinabing dahil ang little brother ay wala lang alam kundi pisikal na pagsasanay, marahil hindi siya nakakaunawa ng musika at hindi mararanasan ang tamis nito. Galit na sumagot si Mobek, ngunit tinapos ni Duwon ang kanyang palihim na pang-iinsulto na may paumanhin, sinasabing nakalimutan niyang isaalang-alang ang kamangmangaan ni Mobek sa mataas na sining. Pinagmamasdan ni Qian ang eksena ng matalino, na pagtanto niyang sinusubukan ni Duwon na ilihis ang isip ni Mobek at pukawin ang kanyang galit bago ang nalalapit na duelo. Tahimik niyang iniisip na si Duwon ay tuso at nakakainis na tao. Pagkatapos, ipinaalam ni Duwon na para sa kanyang ignorante at batang kapatid, ipapakita at ipapaliwanag niya ang piyesang kanyang pagtugtugin, at ibinunyag ang pangalan nito bilang High Mountains and Flowing Waters. Ngunit biglang pinutol ni Qian ang pagsasalita ni Duwon habang nakatitig sa tasa ng tsaa. Ipinaliwanag na ang piyesang ito ay itinuturing na pangalawa sa 10 dakilang awit,
at kilala bilang tugtugin ni Bouya na inialay sa pagdadalamati sa pagkamatay ni Zhong Zeki, ang nag-iisang nakakaunawa sa kanyang musika. Namangha si Duwon sa tumpak na kaalaman ni Chian tungkol sa musika. Matibay na kinumpirma ni Chian na alam niya ang lahat ng 10 dakilang awit, at paminsan-minsan ay napapatugtog pa niya ang mga ito. Biglang may ingay sa labas ng pavilion, at lumingon si Duwon sa pinto, sabay anunsyo na perpekto ang timing dahil dumating na ang bisita. Sa gitna ng pagkabigla ni Mobek at Chian, sinabi ni Duwon na siya ang nag-anyaya sa ilang tao, sabay tanong na may halong panghihimok kung paano walang manunood na makikinig sa napakaastig na tugtugin. Habang nagtitipon ang mga tao sa labas, may mapanuksong ngiti si Duwon at ipinakilala ang isang espesyal na bisita, ang pinakamagaling na courtesan sa lungsod ng Hefei. Agad nakilala ng mga dumalo ang dumarating na babae at nagpalakpakan sa pangalan niyang Cheong Yu mula sa Heavenly Pleasure Pavilion. Namangha si Mobek sa dahilan kung bakit dinala ang babaeng kilala bilang pinakamahusay sa pagtugtog ng zither at pipa sa ganitong lugar. Dumating si Cheong Yu na may kahangahangang anyo at marangyang kasuotan, napapalibutan ng aura ng kagandahan at mga bulaklak, kasunod ang isang katulong na may dalang instrumento. Namangha ang lahat sa kanyang nakamamanghang ganda. Kumupas na rin si Mobek sa hiya at paghanga habang ang karamihan ay bulong-bulong, nagsasabing ang ganda ni Cheong ay kaakibat ng kanyang husay sa sining. Tumingin si Cheong Yu kay Duwon na may galit at pagkamuhi, tinutukoy siya bilang isang mapanirang lalaki, at napagtanto niyang ipinapakita lamang nito ang kanyang awtoridad at impluwensya sa pamamagitan ng pag-anyaya sa isang tao ng ganitong antas. Napansin ni Chian sa sarili niyang pagsusuri na layunin ni Duwon na may malaking madla na saksihan ng tagpo at nais niyang suriin ni Chian ang sariling tugtugin niya at ng kanyang kalaban sa harap ng lahat. Habang tinatanggap ni Duwon si Cheong, lihim niyang inilarawan ang kanyang asal bilang isang malikot na bata na lantad ang intensyon. Lumiko si Duwon sa kanila na may kumpiyansang ngiti at inanunsyo ang pagsisimula ng pagsusuri sa kanilang musikal na tinig, at may demonyong hamon sa kanyang tingin, malinaw na sabik siyang ipakita ang kanyang galing. Samantala, naglalakad sa hardin ang dalawang pinuno ng clan. Ipinapakita ni Duwon na gaganapin ang friendly duel ng mga Young Masters muli ngayong taon. Tanong ng leader ng Yuga clan ng malamig kung malinaw at nakatakda na ang resulta gaya ng dati. Tumawa ng bahagya ang leader ng Namgang clan, at tiniyak na iba ang mangyayari ngayong taon, na nagdulot ng kuryosidad sa leader ng Yuga, na nagtatanong kung bakit at kung ang kanyang anak. Nakarating na sa isang uri ng kaliwanagan si Mobek, ngunit tumugon ang leader ng Namgang nang may pang-asar, hinahaplos ang kanyang balbas at sabihing, kaliwanagan. Pagkatapos, dagdag pa niya ng mapang-uyam, na nagsisimula na raw gumamit ng utak si Mobek ng kaunti, na tila hindi ganap na kumbinsido sa leader ng Yuga. Nagpatuloy ang leader ng Yuga ng seryoso, nagmumungkahi na dahil ang duel na ito ay sumasagisag sa kanilang mga clan, paano kung ipustahan ang karapatan sa escort agency shipment base sa resulta. Napagtanto ng leader ng Namgang. Ang tusong plano ng matandang ahas, nais nitong ayusin ang alitan sa agency sa pamamagitan ng isang simpleng duel, ngunit natuwa siya sa ideya. Ngumiti ng tuso at may kumpiyansa ang malaking leader, habang ang mukha ng leader ng Namgang ay nagbago, puno ng seryosong pag-iisip at paghanga. Sa loob, maayos na yumuko si Cheong Yu, nagpapasalamat sa kanilang paanyaya. Hawak ni Duwon ang kanyang instrumentong musikal at inanunsyo na tapos na ang mga paghahanda, puno na ang lugar ng mga manunood. Idinagdag niya na dumating na ang pinakamahusay na music hero sa Anhui upang saksihan ang kaganapan. Nilapit ni Duwon si Cheong Yu, hinihiling na siya ang humawak sa pagsusuri ng tugtugin, pagkatapos ay lumingon kay Chian at nagtaka ng mapang-uyam kung sila ba ay lalabas na upang simulan ng duel, at kung kinakabahan ba siya. Tumawa si Chian, itinanggi na kinakabahan siya, at sinabi na talagang excited siyang tumugtog ng kaunti. Pagkatapos, nagulat si Duwon sa isang matapang na suhestyon ni Chian, dahil tayo ay magtatunggali, bakit hindi natin tugtugin ang parehong pyesa? Biglang namutla at nanahimik si Duwon, nakatitig kay Chian na halos hindi makapaniwala sa panukala, isang direktang paghahambing ng teknikal na galing na walang puwang para sa panlilinlang. Sa huli, pumayag si Duwon sa ideya ng sabayang pagtugtog, may mapang-uyam ng ngiti, ngunit may kondisyon, siya ang pipili ng pyesa bilang panimula. Pinili niya ang White Snow in Early Spring, na may hamon sa kanyang mga mata,
naniniwalang mapapahiya niya si Qian. Ngunit sagot ni Qian, kalmado at mapang-uyam, na ang piyesang iyon ay basic lamang at ilang beses na niyang tinugtog dati. Sa loob ni Du-won, inisip niyang palad lang confidence lang ni Qian ang ipinapakita. Alam ni Du-won na ang White Snow ay hindi basta-basta natututuhan sa ilang pagtugtog lamang, kaya inisip niyang nagmamayabang at nagsisinungaling si Qian. Nagningning ang mga mata ni Du-won nang may nakakatakot na sigla, nagbabalak sa loob na durugan ang scholar ng ganap upang hindi na muling magpakita ng kay-abangan. Nagsimulang kumilos ang mga daliri ni Du-won sa mga string ng pipa, puwersadong ipinapakita ang simula ng pagtugtog na may matalim at matinding tono. Agad napansin ni Chongyu at ng kanyang bulag na kasama ang pagbabago sa daloy ng hangin sa loob ng bulwagan sa pagsisimula ng pagtugtog. Bumulong ang bulag na kasama na kahit nawala ang kanyang paningin, malinaw niyang nai-imagine ang bawat nota na bumabagsak ng mabigat at malinaw, parang tunay na mga nyebe. Ang melodya ay kumalat sa buong lugar, nagdudulot ng paghanga at pagkagulat sa mga dumalo na tahimik na nanunood. Samantala, dumating ang dalawang leader ng clan sa bulwagan, napansin ang pagtitipon at musika, at nagtanong kung ang mga kabataan ba ay magtatunggali gamit ang mga instrumento ngayong taon. Ngumiti nang may kasamaan ang leader ng malaking clan, iniisip na ginagamit ni Du-won ang musika bilang matalinong paraan upang supulan ang espiritu ng kalaban bago ang pisikal na duel, tinutukoy siya bilang isang matalinong bata. Lumilingon ang leader ng malaking clan sa leader ng Namgang at nagtanong ng nagulat kung marunong din ba sa musika ang kanyang anak na si Mobek, dahil hindi niya kailanman nakita itong humawak ng instrumento. Pinanood ng leader ng Namgang mula sa malayo ang eksena at ipinaliwanag na ang tumutugtog ay hindi ang kanyang anak, kundi ang guro sa pagsusulat nito na kumakatawan sa kanya sa pagtunggali. Habang punong-puno ang bulwagan ng musika, patuloy na nagtatanghal si Du-won ng may pagmamalaki, kumbinsido na ang kanyang pagtatanghal ay abot na sa antas ng mga dakilang maestro. Tumingin siya kay Qian ng may paghamak, iniisip sa sarili na ang isang taong bahagya lamang makakakopya ng tono ay nagtatangkang magpanggap sa harap niya. Pinalakas niya ang intensity ng pagtugtog, tahimik na hinahamon si Qian na tumugtog at mapahiya sa harap ng malaking audience. Dahil hindi madaling tumugtog sa harap ng tao, gumalaw ng napakabilis at eksakto ang mga daliri ni Du-won sa mga string ng pipa. Ang mabilis na pagtugtog ay naging parang mabagsik na bagyo ng nyebe na bumagsak sa lugar, ikinagulat ang lahat sa kapangyarihan ng ritmo. Lumipad ang enerhiya ni Du-won kasabay ng mga nota, lumilikha ng malamig at mabagsik na atmosfera na nangingibabaw sa buong bulwagan. Napansin ni Chongyu na ang mabilis na pagtugtog, puno ng internal na enerhiya, ay bumubuo ng parang phantom snow, habang ang bulag na kasama niya ay napagtanto na pinupuno ni Du-won ang puwang ng tunog, ipinapakita nitong hindi niya natutunan ang sining na ito ng pabaya. Tumingin ang leader ng malaking clan sa kanyang anak ng may pagmamalaki. Naaalala na itinuro niya sa kanya ang musika upang mapatahimik ang likong kalikasan nito matapos magdulot ng gulo. Idinagdag niya ng humahanga na naabot na ni Du-won ang antas ng paggaya sa mga maestro bago niya ito namalayan, tahimik na hinihikayat ang anak na sirain ang espiritu ng kalaban. Sandali namang huminto si Du-won, nagchanting na may tagumpay ng ngiti, at mayabang na tinanong si Qian kung ano ang opinyon niya. Tinatawag siyang mayabang na baguhan at hinihingi niyang ipakita ang kahinaan ng kakayahan niya. Habang naghahanda si Qian na sumagot, tinanong ng leader ng Namgang ang kanyang asawa sa bulong kung sino ang inaasahan niyang mananalo, napapansin na mas mahusay pa sa inaasahan ang kasanayan ni Du-won. Ngumiti ng may kumpiyansa at kalmado ang asawa, tiniyak na mananalo si Scholar Qian, at nang manahimik at magulat ang kanyang asawa, sinabi niyang isaalang-alang ito bilang intuition lamang ng isang babae. Nagsimulang hawakan ni Qian ang mga string ng kanyang instrumento ng buong kalmado at tindi ng pokus. Biglang lumabas mula sa mga string ni Qian ang isang malinaw at malakas na nota, na nagdulot ng ripple sa paligid na enerhiya at nagulat si Du-won, na napanginig. Ang bulag na kasama ay nag-analisa sa sitwasyon ng humahanga, ipinaliwanag na pareho silang tumutugtog ng parehong piyesa ngunit magkaiba ng lubusan ang kanilang interpretasyon. Habang nakatutok si Du-won sa kabagsikan at lamig ng White Snow, tila binibigyang kahulugan ni Qian ang kabilang panig ng piyesa, isang mainit at maliwanag na damdamin ang nangingibabaw, na parabang isinasabuhay ang pagdating ng tagsibol sa gitna ng nyebe.
Nakatayo si Mobot na namangha sa kagalingan ng pagtugtog, bulong na binabanggit ang pangalan ng kanyang guro, habang si Duwon ay pilit tinatago ang kanyang tensyon at sinusubukang makasabay sa ritmo. Tahimik niyang sinasabi, bahagyan nag-aalala, na hindi rin pala pangit ang pagtugtog ng kalaban. Biglang sumigaw si Duwon sa mukha ng kalaban, mayabang at mapanghamon, na nagsasabing kahit anong gawin ni Qian, hindi siya magiging karapat-dapat na kalaban. Patuloy siyang tumutugtog ng matalim, ang mga mata niya'y kumikislap ng matinding determinasyon, nagpa siya gamitin ang kanyang sobrang bilis ng pagtugtog upang lipulin at sirain ang mga himig ng kalaban sa ilalim ng bigat ng kanyang blizzard. Ngunit ngumiti si Qian ng tuso, iniisip sa sarili na masaya talagang harapin ang mga ugaling pasaway kapag naipupukaw, at nagpa siyang gamitin ang wave technique. Pinukas ni Qian ang kanyang espiritual na enerhiya sa dulo ng kanyang mga daliri, at sa napakagaan na haplos, hinaplos niya ang mga string ng instrumento. Sa sandaling iyon, unti-unting hamina ang epekto ng pagtugtog ni Duwon, ang Phantom Snow ay nawawala, at pinalitan ng mga liwanag na parang paru-paro ng enerhiya. Namangha ang mga leader ng clan at ang mga dumalo, ang mga paru-paro ay sumasayaw at maayos na dumadapo, tila tunay na dumating ang tagsibol, na nagpapakita ng tunay na kahulugan ng white snow in early spring. Napansin ni Qian nang may kasiyahan na ang enerhiya ng pitong bituin ay lumilikha ng mga alon, kahangahangang nakahanay sa musika ng instrumento. Ang buong courtyard ay nag-alab sa sigawan ng mga manunood, nabighani at nanginag, na binabanggit na ang himig ay tumagos sa kanilang mga katawan at sumayad sa kanilang kaluluwa dahil sa kamangha-manghang galing ng pagtugtog. Tumingin si Qian sa kanyang mga kamay ng malalim sa pag-iisip, iniisip kung maaari niyang magamit ang masalimuot na enerhiya na ito sa ibang bagay, tulad ng pagluluto, halimbawa. Samantala, nakapako si Duwon sa pagkagulat at galit. Biglang bumasag ang katahimikan sa pamamagitan ng kanyang utos, Lady Chong, agad mo siyang suriin. Maingat na yumuko ang babae at inilarawan ang pagtatanghal bilang kahanga-hanga at marilag, ngunit agad niyang itama ang sarili, mas tumpak ang kanyang kasamang bulag sa paghuhusga sa tunog. Ipinahiwatig niya ang bulag na batang babae sa kanyang tabi, ipinaliwanag na nakamit nito ang isang supernatural na pandinig, na lampas sa ordinaryong tao, na pumapalit sa pagkawala ng paningin. Namangha at naiinsulto si Duwon sa kanyang nakita, tinutulig sa kung paano isang bulag na bata ay maaaring mas mahusay kaysa sa unang ginang ng Hafei sa pagsusuri. Nagbago ang ekspresyon niya sa galit, ngunit sa huli ay pumayag ng may pang-uuyam. Iniisip na ang kawalan ng paningin ng bata ay nagbibigay garantiya ng patas na paghuhusga. Lumapit si Duwon sa bulag na bata, pawis ang tumutulo sa kanyang mukha, at napuno ng tensyon ang kanyang ekspresyon. Sabihin mo sa lahat, utos niya, kung sino ang nakatugtog ng higit, ako o si Scholar Qian.